So ito yung module 1 na pinag-usapan namin nila Abstrod na isa sa mga nakatulong din sa akin. Kasi before, way back na nakapag-start ako sa front row, yun yung unang tanong sa utak natin, bakit ba front row? Bakit ito yung kailangan kong piliin? Sa sobrang daming kumpanya, bakit ito? Nagigets niyo ba? Kasi parang ikaw, tatanungin kita, bakit ikaw yung pipiliin ng taong mahal mo? Ano bang meron sa'yo para piliin ka? Nagigets yung point? At dito ko napagtanto na maganda yung company kasi nga, lahat ng katanungan mo sa isip mo, dito masasagot lahat. Na why front row, why MLM, and nandito na lahat ng sagot. Kasi ang daming pagkakakitaan sa labas, pero bakit ito? Alright? So, yun nga, una natin topic, it's all about why MLM. Alright? Ayan. What is MLM? Ano ba? Ano bang MLM? Mobile Legend Marketing. Wait lang, mali. Yun yung mali nyo. Oo. Okay, anong MLM? Hindi, Mobile Legend. Oo, char. Mali pala yung tinuturo eh. Pero sa akin lang, kidding aside, ang MLM is multi-level marketing. Okay? It's a group of people working together. Kumbaga, if you're doing negosyo, kumbaga, we're talking about network. Okay? Ito isa sa mga nagustuhan ko rin talaga. Kasi ang hirap kasi mag-network kung ikaw lang mag-isa, tama? Kasi hindi siya tawag na networking or multi-level marketing kung ikaw lang talaga mag-isa. Nagigets mo? Ang tawag doon, this is you. Tama mali? Kasi again, ang multi-level marketing, ano? Multi-level marketing, it's a group of people working together. Kumbaga dito is isa siyang grupo na nagtutulungan talaga. Pero kung ikaw at ikaw pa rin, anong tawag doon? This is me pa rin. This is you. Diba? Nagigets yung point? Kaya nga ang ginagawa namin is binibuild namin yung sarili nyo na mapag-refer, invite ka araw-araw para mag-build tayo ng network mo or grupo mo. Sample na lang ng network. Sample sa simbahan. Di ba? Pag nagmimisa. So, sample ito, Catholic. So, sila yung group of people ng, kumbaga sa simbahan. Sila yung mga Catholic. So, parang yun, nagtutulungan sila about sa negosyo, sa simbahan rather. Okay? Pero parang ito, familiar kayo sa ants. Di ba? Kung papansin mo yung mga langgam. English naman tayo dito, B. Di ba ang mga langgam? Actually, meron akong video, sayang hindi ko napakita sa inyo. Sobrang mabibase ko yung mga langgam sa mga networkers. Kasi sila is nagtutulungan talaga. And actually, marami naman tayo nakikita sa TikTok, sa mga videos, sa mga reels, sa Facebook about sa teamwork is mas maganda talaga. Kasi ang hirap talaga na magnegosyo na hindi nagtutulungan tama. Ito yung isa sa mga pinaka-nagustuhan ko kasi ang multi-level marketing, isa siyang negosyo na kahit papano, hindi lang ikaw mag-isa. Mahirap kasi magnegosyo na mag-isa ka lang, tama? Kasi ikaw lahat, ikaw mag-iisip, walang magtitrain sa'yo, walang mag-guide sa'yo. Pero in this kind of industry, is nagtutulungan talaga lahat. And yun yung isa sa mga nakikita ko sa mga uplines natin, kahit paano, nagtutulungan sila kaya nakabuild sila ng network nila. And sa akin lang, sana ganun din yung gagawin natin. Okay ba? Alright. So next na lang din natin, yun nga, kanina pinag-usapan naman about what is MLM, is multi-level marketing. Pero there's other way of MLM company, MLM na meaning. Okay? So dalawa yan. Meron tayong business model and also marketing strategy. Alright? Grabe yan. So ito, isa sa mga nakatulong din talaga sa akin to kasi yun nga, sa MLM talaga is, yun nga, isa sa mga minomodel talaga ng company natin about sa network, about sa pag-build din talaga. Kasi para mas ma-develop yung skills din natin. And also yung mga marketing strategy. Di ba familiar naman kayo sa mga anong tawag doon? Yung sa mga mall, familiar? Yung minsan yung ibang ginagawa nila marketing strategy, yung mga Oppo, Vivo, di ba? Minsan ginagawa nila is nag-prospect din sila ng mga tao para may mabibili sa kanila. Something like that. Alright? Then next na lang din natin. Sige. So, yan. Referral marketing. Ano yung referral marketing? Okay. And also next din natin, para kahit paano ma-enumerate natin kung ano yung kaibahan nilang tatlo. Okay? Yan, network marketing. Kasi mostly is meron din naman talaga sila magkakaparehas. Okay? Ang referral marketing, ito, isa sa mga is ginagawa rin naman natin pagre-refer ng people. Di ba naalala nyo yung sinabi ko sa inyo sa mga Oppo, Vivo? Di ba? Minsan nagre-refer sila, doon sila kikita sa in every refer nila. And also yung mga insurance, like sa mga, tawag doon, sa mga company, mga industry ng mga condo. Di ba? Hahanap sila ng buyer, and real estate, something like that. Yan yung referral marketing. Pero dito sa network marketing, ito yung ginagawa natin na kahit papano kumikita ka in every refer mo and also refer din ng mga tao mo sa baba. Ang maganda roon is nagtutulungan tayo. Kasi sa network marketing, tutulungan mo rin kumita ang baba mo para ikaw kumita rin. Kasi pag hindi natin natutulungan yung baba, hindi ka rin kikita. Sa referral marketing, hanggang dun lang. Kumbaga, after mo ma-refer sila sa company, isang beses lang, after that, wala na.
So you need to refer another person para kikita ka ulit. Pero sa network marketing, ito yung pinaka nagustuhan ko kasi nga, in every refer mo is infinite yung kikitain mo. Kasi nga, tutulungan mo rin sila makapag-refer para kumita ka. Kaya ang mangyayari doon is madedevelop yung network marketing natin. So, paramin tayo ng parami. Kaya nga sinasabi ko kanina, kapag ikaw lang talaga sa isang negosyo mo or hindi siya matatawag na networking isang bagay kapag ikaw lang isa, tama? Pero masasabi mong network yung isang company or isang bagay kapag tayo lahat nagtutulungan. Nagigets mo? Sample, refer ka lang. Pero yun nga, kikita ka lang sa pagre-refer. Pero yun nga, tatawagin ko na lang din. Isa sa mga mentor ko para kahit paano, nandito na siya, ready na siya. Okay? Okay naman, palakpakan natin siya. Uy, di ba? Kasi kaya ko naman siya explain, pero mas deserve ng taong to. Kasi sobrang, grabe talaga. Sobrang excited talaga matawag siya. Grabe, excited ba kayo? Kasi ito, sobrang nagustuhan ko kasi itong pagbagsak ng training na to is hindi siya basta-basta lang talaga. Kaya sa akin lang, pag tinawag ko siya, okay lang ba palakpakan natin? Okay. So please help me welcome one of my mentor, Rod Vincent Padre. Okay. Game na? Game na ba kayo? Yes. Ready na matuto? Yes. Pinag-uusapan natin ngayon isa sa mga pinakamaganda, mga paborito kong topic. Lalo na nung nag-start ako, alam mo yan, ano yan eh. Lalo na pag may mga nagtatrabaho. May mga nag-work ba dito? Di ba uso trabaho dito? Nag-work. Sino nag-work? Ayan, may mga nag-work. Tapos may mga estudyante rin, no? May mga estudyante pa? Oo, marami estudyante. Yung iba, marami bang tambay? Sino tambay? Di mga full-timers to. Oh. Syempre, mahirap din naman talaga, lalo na pag nag-work ka, nag-aaral ka, minsan tambay ka, kasi ano yan eh, marami kang pinagkakaabalahan, nakakahiya naman sa mga pinagkakaabalahan ninyo. Maganda yung alam mo kung bakit mo ginagawa yung business. Ano ba yung meron? Bakit natin gagawin at bakit ba to, itong negosyong to, at bakit natin itatry itong ganito klase ng business, yung multi-level marketing. Kaya pinag-uusapan dito yung MLM, at pinag-uusapan, bago natin pag-usapan na ano ba at paano gagawin at bakit natin gagawin itong MLM, nag-usapan natin, ano ba yan? Multi-level marketing nga pala yung business natin. Kung tutuusin, nabanggit kanina ni Sir Kevin, ang ganda naman din na pagkaka-explain na ang MLM is a business model. It's a marketing strategy na lahat yan nauuso yan. Tinatawag na referral marketing or network marketing kasi yan ang ginagawa ng iba na marketing strategy para ma-promote yung company nila. Para ma-promote yung business o yung tindahan o yung restaurant. Di ba? Pag minsan umu-order tayo sa labas, di ba pag minsan umu-order tayo sa labas, minsan meron kang mga discount kapag group discount. Di ba? Ganun din kapag umu-order ka ng resale at saka retail at saka wholesale ng mga product. Mas marami kang bibilin, mas maraming discount. Ibig sabihin, mas pinopromote ka ng bumili ng mas marami. Di ba? May mga buffet na pag ikaw kumain ka sa buffet, 10 kayo, libre na yung isa. Ibig sabihin, pag mag-isa ka, magbabayad ka, pero pag mag-refer ka ng 9, parang libre ka na. Ganun lumalabas. Ibig sabihin, nagpo-promote din. It's a business model. Minsan, ginagamit din yan in a form of coupons. Di ba dati, meron sa mga McDo, Jollibee na may mga coupons? Sa mga restaurant, may mga coupons? Na pag ipapapalit mo yung coupon na yun, instead na sabihin natin 45 pesos yung isang meal, magiging 38 pesos na lang. Pag may coupon ka, ibig sabihin, mas makakatipid ka. Mas sulit. Ibig sabihin na promote ka na naman ng coupon na yun. Di ba ang tawag doon? Marketing. Di ba ang tawag doon? Multi-level marketing, network marketing, referral marketing. Kasi nane-network ka. Di ba minsan meron pa nga mga cafe at saka mga coffee shop na pag nakompleto mo yung stubs, may libre kang kape o kaya may libre kang planner. Pero kung tutuusin, sa dinami-dami ng nabili mong kape, parang binili mo na rin. Tama, mali? Pero ang tawag doon, referral din. Di ba marketing din yun? Kasi napopromote yung company, napopromote yung business, napopromote yung drink, ganun din sa mga milk tea. Di ba minsan yung pang-5, 50%. Yung pang-10, libre. O kaya merong libreng upsize. Di ba? Pero nakarami ka na. Di ba? Ganun din. Para ma-promote na naman yung company. Minsan naman, nakatago naman yung mga marketing na yan, yung mga business model na yan sa mga points. Di ba? Minsan, pag nag-grocery ka, di ba tatanungin, meron pong Suki card sa Mercury, SM Advantage, Robinson card, sa Pure Gold. Di ba? Meron din. Di ba? Yung SM Advantage, sa sobrang dinami-dami ng points mo, ang kapalit nun, ano lang din, kumbaga, maliit na equivalent lang sa nilabas mo. Libo-libo na, pero piso lang, dos lang. O kaya minsan may kapalit na item, payong, o kaya t-shirt, o kaya sombrero, na hindi rin maganda yung quality. Pero ang point lang nun, dahil meron kang card na yon, dun ka na lagi bibili. Napo-promote. Kaya nakakatawa na lang yung mga nagsasabi na ayoko niyan, anything about networking, ayaw ko. Pero totoo niya, nagde-networking ka rin. Kasi pag ikaw kumain ka sa Jollibee, sa McDo, minsan ayaw mo naman kumain doon mag-isa. Ano gagawin mo?
Mag-i-invite ka ng kasama. Di ba? Biro mo nag-invite ka ng kasama, wala ka naman napala. May napala yung restaurant. At yung na-invite mo, wala ding napala. Napagastos lang din siya. Di ba? Pero na-networking mo siya. Di ba? Na-refer mo siya. Di ba? Ganun yun eh. Referral marketing din yun. Kumbaga nangyayari na yan sa atin. Pero dito, ginamit natin yung business model na yun para magamit natin sa tama at para kumita tayo ng malaki at kumita rin ng malaki yung mga nadadala natin. Kaya ganun kaganda. Kaya yung mga nagsasabi na, ay nako, ayoko ng mga ganyan, business, ayoko ng mga ganyan, networking, pero hindi niya alam, nagagawa niya rin. Naalala ko nga sa call center ko dati, pag nagre-refer ako ng agent, meron akong commission. Diba? Pag may agent kang na-refer, nagtrabaho doon, may commission. Sa school din, pag nag-refer ka doon, na may nag-aral doon, may malaking discount. Yung kapatid mo, may 25%. Yung isa mo pang kapatid, nag-enroll din doon, 50% na. Hanggang sa maging 60% na. Ibig sabihin, pinopromote na doon, lahat kayo, doon na kayo mag-aral. Ang tawag doon na networking na naman. Diba yung iba lang, hindi lang nila naiintindihan. Pero at least tayo, naiintindihan natin na ito yung ginagawa natin na business. Diba? Kesa naman sa lagi tayo yung pinagkakakitaan, maganda tayo naman ngayon yung kikita. Okay naman sa inyo, tayo kikita? Yes. Kaya lahat yan merong mga networking business. Nakatago lang syempre sa pangalan ng advertising or marketing or promotion. Pero parang gano'n na rin. Diba yung iba, sinasabi pa na pag nire-refer mo sa ganyan, ay ayaw ko ng ganyan, pero hindi mo alam, lahat naman sa mundo networking eh. Di ba lahat yan? Kahit mismo, kung sinasabi mong ayaw mo ng networking, pero ikaw mismo nanonood ka ng TV, ang TV network yan. Di ba nanonood ka ng cable, ang cable network yan. Di ba pag ikaw nagsa-cellphone ka, ang cellphone network. Di ba kaya nga may Globe network, Smart network, TM network, dito network yan eh. Kaya pag wala kang signal, tawag dyan, no network coverage. Kasi network din. Yung sabihin, pag ayaw mo pa ng networking, dapat wala ka cellphone. Dapat namundo ka na lang. Di ba? Pero again, hindi alam ng tao yon. Ngayon, hindi ko yan sinasabi sa inyo para ibara sa lahat ng mga magne-negative. Sabihin mo, ayaw mo ng networking, dapat di ka na nabuhay. Hindi yan sinasabi para mang-away. Sinasabi yan para aware ka na yung ginagawa mong business, para naiintindihan din ng tao. Di ba? Alam din ng tao yung pinasok nila. Alam din ng tao, lalo na yung mga nag-join na. Yung iba na di nakakaintindi, okay lang. Hintayin mo na lang sila na umattend ng training. Pero importante, alam mo na. Ikaw, naiintindihan mo. Na yung iba kasi, pag may mga negative tayo nakakausap, minsan tayo yung nahahawa sa negativity nila. Kapag sinabi nila, naku, scam yan, hindi yan totoo. Kasi ikaw tong bagong member, masasabi mo na, ay, ganun ba? Siguro nga. Tapos sabihin nila, pansinin mo dyan. Di ba, sasali ka, magalabas ka ng pera. Di ba naglabas ka? Ay, oo nga, naglabas ako. Tapos di ka na makikita dyan, di ka kikita. Kasi mga kumikita lang, mga sila lang mauna. O naman, sabihin mo, oo nga, no. Kasi bakit? Hindi mo alam eh. Pero pag at least aware ka, hindi ibig sabihin na nasasagutin at aawayin mo na sila. Aware ka, pero naiintindihan mo lang sila. Kaya pag may mga negative silang sinasabi, wala ka ibang gagawin. Patawarin mo sila, okay lang yun. Kung ano man yung sabihin nila, patawarin mo lang kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O, at least tayo nakakaintindi, tama? O, lahat naman ng ginagawa nila, nag-network din. Nag-i-internet, network din yun. Kaya nga internet, meron kang internet eh. Di ba? Meron kang mga social media network. Di ba dapat sana wala kang Facebook, wala kang Instagram, wala kang TikTok kasi social media network yan eh. Di ba networking yan? Yung iba din ayaw sabihin, ayaw nila mag-networking pero hindi nila alam yung buo nilang katawan, network din. O baka di nyo rin alam, ikaw mismo yung katawan mo, networking. Kasi bakit yung buo nating katawan, we are made up of the tiniest, the smallest microorganism that there is sa katawan ng tao. Ano yun? What is the smallest microorganism? Di ba di kayo naka-attend sa mga science subject nyo? Oh, that is cell. Cell. Ikaw ay gawa sa cell. Di ba? Ang group of cells, network of cells, is called tissue. Kaya ikaw, pag meron ka maraming cell, yung pinakamaliit na microorganism, living microorganism sa katawan mo, cells yon. Pero yung group of cells, pag pinagsama-sama yung cells, network of cells, ang tawag doon tissues. Yung tissue na yon, pag pinagsama-sama, network of tissue is called organ. Kaya meron kang organ. Lahat ng organ sa katawan mo, gawa yan ng mga tissue na gawa sa cell. Network ng mga cell, network ng mga tissue. Tapos yung organ, pag nag-networking yung organ, nag-connect, group of organ is called system. Kaya ka merong endocrine system, skeletal system, muscular system, nervous system, digestive. Ay, oo nga, no? Tapos sa buong mong katawan, edi, collected yun ng mga system, kaya ka naging tao. Kasi networking yun eh. Hindi mo alam. Yun. Ngayon, ikaw, alam mo na. Kaya kung sila din nila alam, hindi mo sila kailangan i-educate at barahin. At least matatawa na lang tayo na hindi tayo yung mahawa sa negativity nila na akala nila alam nila pero hindi pala. Kasi cellphones natin tsaka yung computer, network din yan. Kaya nga may hardware at tsaka may software eh. Kasi yung hardware na yun yung network. Software network din yun. Pero di ba internal line? Ito naman, external na. Sa cellphone yan. Di ba sa katawan mo, ganun din. Ibig sabihin lahat para ng bagay, ganun eh.
Nagkataon lang, ginamit natin sa business. Instead na tayo yung pinagkakakitaan, at least tayo ngayon yung pwedeng kumita. Nasasabihin naman na iba, ay ayoko kasi ng pinagkakakitaan ako. Ha? Ayaw mo ng pinagkakakitaan ka? Akala ng iba, pag nag-front row sila, dito lang daw sila pagkakakitaan. Kasi pag nag-join daw siya, kikita ka. Kasi may commission, may direct sales commission. May sales match. Ayoko ng feeling na pinagkakakitaan ako. May experience akong ganun eh. May experience na ba kayo ganun tao? Ayaw niya raw na pinagkakitaan siya. Pero alam mo, kung totoo yun, hindi niya lang alam sinasabi niya. Kasi kung totoong ayaw mo na pinagkakitaan ka, dapat di ka na nabuhay sa mundo. Una, paano ka mabubuhay? Kasi kailangan mong kumain. Saan ka ba kumain? Kumain ka sa Jollibee, sa McDo, sa KFC. Baka hindi mo alam, pinagkakitaan ka ng Jollibee. Kumita sa iyo yun. O sabihin mo, ay, hindi naman ako nag-Jollibee. Nagkarinderya lang ako. O bakit? Pinagkakitaan ka rin ng karinderya. Sabihin mo, ay, hindi naman ako nagkarinderya. Kumain ako sa bahay namin. Kaya hindi ako gumastos sa karinderya. Yun ang akala mo. Kasi niluto mo sa bahay nyo, pinamalengke mo. Gumastos ka rin. Ibig sabihin lahat yan pinagkakitaan. O sabihin mo, tinanim ko yan eh. Saan mo binili yung buto? Uminom ka ba ng tubig? Diba? Siyempre, kung saan ka bumili ng tubig, pinagkakitaan ka rin nun. Niluto mo ba yon? Saan mo niluto? Sa kahoy? O sa induction cooker? Pinagkakitaan ka rin ng kuryente. Baka hindi mo alam, ang kuryente, pinagkakakitaan din. Ang tubig, pinagkakitaan. Ang upa, pinagkakitaan. Hindi ka mabuhay pag di ka pinagkakitaan. Kaya lahat yan, pinagkakakitaan ka. Hindi alam ng iba. Ikaw nga, hindi ka makakarating dito pag di ka pinagkakitaan eh. Paano ka ba nakarating dito? Nag-taxi ka? Nag-grab? O pinagkakitaan ka ng driver? Sige, hindi, nag-jeep lang ako. O pinagkakitaan ka ng jeep ng driver? Ay, hindi. Naglakad. Ako, abs, kala mo ha. Pinagkakitaan ka rin ng sapatos kung saan mo yun binili. Nauuhaw ka. Bumili ka sa Mercury ng tubig kasi ang init. Pinagkakitaan ka ng Mercury. Lahat yung pinagkakitaan ka. Kung ayaw mo ng pinagkakitaan ka, dapat hindi ka nagpagupit at hindi maganda yung buhok mo. Nagpagupit ka, baka hindi mo alam, pinagkakitaan ka ng salon o ng barbero. Hindi ka nagpapagupit doon. Kasi sabi mo, magastos, ako lang nagugupit sa sarili ko. Pero nagsha-shampoo ka. Saan mo binili yung shampoo mo? Di pinagkakitaan ka din. Dapat wala ka pa ng damit. Kasi bakit yung damit mo, binili mo sa mall. Or binili ko, hindi ko sa mall binili to, sa Shopee. Pinagkakitaan ka rin ng Shopee. Yung Shopee, kumita na sa'yo, yung nagbebenta pa sa Shopee, kumita rin. Dalawa yun. Yung rider pa, kumita rin yung rider. Tatlo yun. Diba yung shipping, yung processing, lahat yung pinagkakitaan ka. Hindi mo pwede sabihin hindi ka pinagkakitaan. Dapat wala kang damit. Dapat di ka kumakain. Dapat namumundo ka. Dapat hindi ka nagpapagupit kung ayaw mo ng pinagkakakitaan ka. Kasi lahat yan magkakakitaan ka talaga. Sabi ng iba, basta kahit ano pang sabihin mo, basta ako, nagtatrabaho ako, nag-aaral ako, wala akong kinalaman dyan, basta ako, hindi ako pinagkakakitaan. Diyan ka nagkamali. Kasi pag nagtatrabaho ka, akala mo ba kumikita ka? No. Kasi pag ikaw nagtatrabaho, merong amo na pinapasukan ka. Ngayon yung among yun yung kumikita. Ikaw, pinagkakakitaan kasi ikaw yung gumagawa ng trabaho na dapat siya gumawa. Pinapasahod ka, oo, may kita yun. Pero yung totoong kumikita, yung boss. Kasi yun talaga yung kita. Di mo sabihin mo, nag-aaral ako, wala akong kinalaman dyan. Hindi mo ba alam? Sa tuition fee, merong kumikita. Di pinagkakakitaan ka rin. Sabihin mo, scholar ako. Sino ba nagbayad nun? Kahit scholar ka, may magbabayad pa rin nun. Di ba? Meron pa rin magbabayad. O sino nagbayad? Government. Lalo na, gobyerno, taong bayan na nagbabayad para sa'yo. Pinagkakitaan ka pa rin. Sabihin lahat ng bagay. Kahit anong ginagawa mo, merong kikita at kikita sa'yo. Ang point ko lang dyan, dapat tanggapin natin na meron talagang kikita. Pero meron din pagkakakitaan. Ayaw naman natin na habang buhay tayong pinagkakakitaan. Panahon naman para tayo naman ang kumita. Tayo naman yung mag-business. Sa mundo, dalawa lang yung klase ng tao. Nagbebenta at kumikita. Diba? Yung nagbebenta, yung kumikita at bumibili. Yun ang gumagastos. So sino ka ba? Yung bumibili o yung nagbebenta? Yung kumikita o pinagkakakitaan? Kaya para sa akin, okay lang. Walang masama na pinagkakakitaan ka. Pero maganda na, ikaw rin kumikita ka. Bakit? Kasi meron ka ng business. Kaya perfect yung multi-level marketing business para sa atin. Kasi yung tinatawag na referral marketing na tayo, gumagamit tayo ng word of mouth marketing na mas effective. Kasi tayo na mismo, tao na mismo yung nagasabi kung saan maganda yung business, maganda yung product, maganda yung company. Ngayon, since ayan pala yung pinag-uusapan pagdating ng MLM, pasok na tayo. Ang maganda doon, introduction pa lang yun. Bakit? Ang totoong topic is why. Bakit ba natin gagawin yung business? Bakit ba tayo mag-MLM? Why? Multi-level marketing. Bakit natin kailangan gawin to? Number 1 is para dito. Lahat tayo nag-front row para sa big dreams natin. Lahat ba tayo may pangarap? Yes. Pero pansinin nyo, yung big dreams dito, ayan, ang pinag-uusapan, hindi lang basta dreams. Ang pinag-uusapan dito is big dreams. Kasi minsan pag pinag-uusapan pangarap, normal, sinasabi ng tao, o pag tinatanong natin, bahay, kotse, di ba yan ang mga sinasabing pangarap?
Di ba? Meron kang makapagpatayo ka ng bahay o makabili ka ng sakyan. Pero yung totoo niyan, yung bahay, kailangan natin yan. Kasi pag wala kang bahay, sa katitira. Hindi talaga siya pangarap. Yung kotse, kailangan din natin yan. Paano ka makakapag-travel? Paano ka makakapunta from point A to point B pag may pinupuntahan ka pag wala ka sasakyan? Hindi naman sa lahat ng oras, merong masasakyan na commute. Lalo na pag mainit. Lalo na pag gabi na or pag late na. O lalo pa sa case natin na negosyante tayo. Business, businessman. Di ba, business people tayo. Ibig sabihin, kailangan meron kang vehicle, meron kang form of transportation kung saan pwede mong madala yung mga products mo. Di ba? Yung mga nininegosyo mo. Paano pag marami kang orders? Paano pag puro sabon? Paano ka magko-commute? Paano ka maglalakad? O sasakay ka ng maraming beses tapos inimit mo pa yung client mo. Inimit mo pa yung invite mo tapos pepresentahan mo ng business. Sasabihin mo, life-changing opportunity. Yung baka sabihin, baka buhay mo yung kailangan baguhin. Kaya kailangan yan sa case natin. Ibig sabihin yan, hindi talaga yan dreams. Needs yan eh. Kailangan natin, karapatan nga natin. Iba sinasabi, makakain daw ng 3 beses masaya na eh. Pero totoo niya, needs din yun. Iba kailangan. Makakain ka para ka mabuhay. Kailangan meron kang bahay. Kailangan meron kang sasakyan. Pero pinag-uusapan dito is yung big dreams. Na hindi lang basta mangarap ka ng bahay lang, mangarap ka ng magandang bahay. Hindi lang basta mangarap ka lang ng kotse, pero mangarap ka ng magandang kotse, magandang sasakyan. Tulad ng mga appliance natin, di ba? May mga magagandang mga sasakyan. Kami dati, nangarap lang din naman kami magkaroon ng kotse. Pero nagiging posible pala na hindi lang basta kotse. Yung magkaroon ka ng magandang mga sasakyan. Diba, yung ikaw, yung bahay ka, magandang bahay, merong big dreams. Kasi pinag-uusapan dito, pangarap. Diba sa mga front row, kaya nga tayo dito pinagalaban natin, pangarap? May pangarap ba kayo? Yes, ito yung problema. Nagtatanong yung iba, nagtataka, natatakot, nag-aalala, bakit hindi nila nakukuha pangarap nila? Diba, bakit ganyan yung itsura? Tingnan mo yung katabi mo, ito yung muka. Diba kamukha niya ba? Oo. Ganyan na yung nangyayari sa kanya. Bakit? Bakit natatakot? Bakit nag-aalala na siya, hindi niya nakukuha yung pangarap niya? Kasi nga, iniisip niya na hindi siya sapat. Minsan iniisip ko kasi, hindi ko kasi kaya eh. Hindi ako marunong eh. Mahiyain ako eh. Hindi ko alam yan eh. Konti lang kakilala ko eh. Wala ako ma-invite eh. Minsan may ma-invite ako, konti na nga lang, hindi pa sumali. Hindi pa tumutuloy. Minsan na nga lang sumali, hindi pa nag-active. Hindi ko talaga to kaya. Wala talagang mangyayari. Malakabo talagang kumita ng milyon. Ibig sabihin, hindi na yung invite yung negative, ikaw na. Di ba bakit? Napupuno ka na ng pag-aalala. Ibig sabihin, mas malaki na yung duda mo kaysa sa pangarap mo. Di ba dapat, mas malaki yung pangarap, yung big dreams, dapat mas malaki kaysa sa duda. Minsan kasi nagkakabaligtad, mas malaki yung duda kaysa sa pangarap eh. Kaya para makuha mo yung pangarap mo, dapat mong iisipin na yung pangarap mo dapat mas malaki kaysa sa duda mo. Your dreams should always be bigger than your doubts. Malaki pangarap mo, mataas pangarap mo eh. Dapat mas matimbang yan. Mas mahalaga yan. Di ba? Mas importante sa'yo yan kaysa dun sa mga pinagkakadudahan mo sa buhay. Kaysa sabihin mo sa sarili mong hindi mo kaya, kaysa sabihin mo na baka naman walang mangyari, kaysa sabihin mo na ang hirap, hindi ko magawa. Ang hirap, hindi ko maasikaso, o hindi ko yan magawa, hindi ko yan matry. Di ba, hindi ko ma-overcome. Minsan natatakot ako, hindi ko ma-overcome. Minsan nare-reject ako, nasasaktan ako. Ibig sabihin, nagiging mas matimbang na yan. Kasi ako dati nag-start ako sa front row, nahihirapan din naman ako eh. Lalo na, marami sa atin dito, first time lang sa business. Marami ba sa atin first time lang sa business? O, first time sa negosyo, ibig sabihin, wala ka pang idea. Hindi mo alam, nangangapa ka. Hindi ka pa marunong kumausap, hindi ka pa marunong mag-invite, hindi ka pa marunong mag-present. Pero, yung pinagdaanan ko yun, naisip ko, okay lang na ilalaban ko pa rin kasi alam ko na may kapalit na pangarap. Di ba, pangarap yung kapalit, yun ang kapalit. Kaya para sa akin, hindi ako dapat nadadown. Hindi ako dapat tinatamad. Hindi ako dapat nag-iisip, hindi ako dapat nagdududa. Kaya kahit tamaan ako niyan, alam ko sa sarili ko na kailangan kong gawin kasi nga big dreams yung kapalit. Kung gusto niyo maging successful, gusto niyo ba maging successful? Gusto niyo ba magka-resulta? Gusto mo makakuha ng pangarap? Basta nung sa katabi mo, gising. Oh, kasi kung gusto mo makuha yung pangarap mo, dapat laging mas matimbang yan kaysa sa pinagdadaanan mo. Kasi minsan nagiging mas matimbang na yung problema mo eh. Minsan mas tinitingnan mo na yung problema mo, yung duda mo, yung hirap na pinagdadaanan mo kaysa sa pangarap. Mas malaki na yung hirap kaysa sa pangarap, lalong hindi mo makukuha. Dapat mas malaki yung pangarap mo kaysa dun sa paghihirap mo. Kaya kahit anong paghihirap pa yan, basta alam ko na in the future, 2 years, 3 years, 4 years, o 5 years from now, kahit 10 years from now pa eh, okay lang. Basta magandang buhay at pangarap yung kapalit, ilalaban natin. Okay lang ba ilalaban natin? Oo, kahit di ka marunong, matututo ka rin. Kahit di ka marunong, malalaman mo rin. Kaya nga umaattend ng mga training eh. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga tayo umaattend eh. Yes. Kaya yan yung number 1, big dreams.
Kaya bakit yung MLM ginagawa para sa dreams? Number 2 is dahil dito, ikaw ang boss. Sabihin nyo nga, you are your own boss. Ibig sabihin dito, ikaw yung boss ng sarili mong negosyo. Usapang business. Ganun lang naman kasimple eh. Dalawa lang naman pinag-uusapan dito, yung nagwo-work ka, stuck in your 9 to 5 sa pagiging empleyado, or you become your own boss by starting your own business. Kasi dito, kung papapiliin tayo, alam natin kung ano magiging kapalit, employment o yung business. Kasi una, sa employment, ito yung mga nangyayari sa atin, nasa stress, napapagod tayo. At hindi ko na paliligoy-ligoyin pa kasi simple lang naman pinag-uusapan dito. Pakibasa? Ulit. 1, 2, 3, go! Pag hindi mo daw kinuha, binuo yung pangarap mo, someone else will hire you to build theirs. Hindi mo kunin yung pangarap mo, kukunin ng ibang tao yung pangarap niya, tapos i-hire ka lang nila. Kaya mas maganda, ikaw na ang kumuha ng pangarap mo. Ikaw ang bumuo ng pangarap mo. Kaya nga dito nasa-stuck tayo dito kapag ahayaan lang natin na yung ibang tao yung kumukuha ng pangarap nila tapos tayo lang yung hina-hire. Anong gusto nyo? Ikaw yung may boss o ikaw yung boss? Ikaw yung boss. Bakit? Pag ikaw yung boss, dito sa business, becoming your own boss, at pag nenegosyo, ano ba ang nagiging kapalit? Etong dalawang to. Pakibasa? Pakiulit. Yes, ito pinagalaban natin palagi. Sinasabi natin sa BOM, sinasabi natin sa training, na time freedom and financial freedom, ito yung kapalit pag nagbi-business tayo. You'll have both money and time. Di ba marami sa labas, minsan nahihirapan sila sa work nila. Bakit? Kasi minsan may pera pero walang oras. May pera ka nga pero wala ka namang oras. Yung iba naman, may oras naman pero wala nga lang pera. Yung iba mas masahol pa kasi bakit? Mahirap yung pinagdadaanan yan. Kasi minsan wala na ngang pera, wala pang oras. Minsan ini-invite natin. Minsan kinakausap natin, wala akong time dyan, hindi ko magagawa yan. Oo, wala siyang time. Pero tanungin mo kung may pera, wala rin. Ay, masaklap na yun. Ang tawag na sa buhay nun, sumpa. Diba? Kaya nga, tayo pinuputol na natin yung sumpa. Ito na yung chance natin. Kasi bakit? Meron ka ng time freedom, meron ka pang financial freedom. You'll have both money and time. Money to enjoy your time and time to enjoy your money. Yung may pera ka na, may oras ka pa. Hawak mo oras mo, kumikita ka pa ng malaki. Magagawa lang natin yon sa pag-nenegosyo. Sa pag-business. Kaya kung usapan business, usapang you are your own boss, wala na ako nakita na mas gaganda pa sa negosyo na gawa natin na maliit lang ang puhunan, parang hindi ka nga namahunan eh. Kasi bumili ka lang ng package mo. Diba? Tapos wala ka pang pinapasahod na tao. Kasi sa business, kailangan mo magpasahod ng tao. Dito, yung grupo mo, yung community mo, yung mga business partners mo, kapareho mo. Kung ano kinikita mo, yun yung kinikita nila. Hindi mo sila kailangan pasahurin. Diba? Pantay-pantay. Pati mga mentors natin, pati mga uplines, kahit nauna pa sa'yo o nahuli sa'yo, pantay-pantay kayo. Yun yung kinagandahan ng front row. Yun yung kinagandahan ng business natin. Kaya biruin mo, it's a business for everyone. It's a business of changing people's lives. Kaya nakikita mo, nababago rin yung buhay. Kasi bakit? Sa negosyo natin, sobrang ganda ng concept. Yung concept na nagtutulungan, yung concept na tinuturuan at sinatsaga ka na minsan, kahit na tayo na mismo yung matigas yung ulo. Diba? Minsan kahit na ikaw na mismo yung makulit, pero tuturuan ka pa rin. Diba? Pero tsatsagain ka pa rin. Yun yung maganda sa negosyo natin. Kaya nagkakaroon tayo ng chance na makuha yung pinaglalaban natin na time freedom and financial freedom. Ngayon, usapang leverage. Law of leverage number 3. Ito yung another reason ba't mo na ginagawa yung front row. Napapractice natin yung law of leverage. Ngayon, sa leverage na to, pakibasa, ano bang ibig sabihin pag sinabing leverage? Una, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Namumultiply mo yung sarili mo sa ibang tao, naduduplicate mo yung sarili mo, dumadami ka sa pamamagitan ng pag-multiply sa ibang tao. Pangalawa, yes, the power to influence. Nagiging ikaw, nagiging leader ka, nagiging influence ka sa ibang tao. Tapos sabi pa ni John Rockefeller, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ibig sabihin lang po niyan, is mas gugustuhin daw ni John Rockefeller na kumita siya sa 1% ng 100 na tao. 100 na tao, nag-e-effort na tiga 1%. Kesa daw sa 100% na effort ng isang tao. Yun yung leverage. Kasi namumultiply mo yung sarili mo sa ibang tao. Walang pinagkaiba yan sa taxi operator versus taxi driver. Diba ikaw pag driver ka, oo, hawak mo oras mo, pero isang kahig, isang tuka. Pag ikaw nagtrabaho, may kita. Pag di ka nagtrabaho, wala kang kita. Pero pag taxi operator ka na maraming taxi driver under mo, may kita ka. Diba? Ganun din sa mga, makikita mo mga nagbi-business. Same din. Kapag nag-work ka, pag-work ka lang, may kita ka. Pero pag wala kang work, wala kang income. Pero sa nagbi-business, kahit magbakasyon, kahit may sakit, kahit natutulog, nagtutuloy-tuloy pa rin. Bakit? Kasi namumultiply niya yung sarili niya sa ibang tao.
Merong law of leverage. Kaya tayo, minsan nami-misinterpret ng iba na nagre-refer ka para kumita. No. Akala kasi ng iba nag-i-invite tayo para tayo kumita eh. Hindi. Minsan lang kasi nabubulag ka dun sa direct sales commission. Kaya nakikita mo sa tao, ito 1,000, ito 1,000, yan sales match 2,500. Pero ang hindi mo alam, kaya ka nag-refer para ma-multiply mo yung sarili mo. Makahanap ka ng business partner mo, nagagawin din yung front row. Tutulungan at tuturuan mong kumita. Kasi pag yan kumita, kikita ka rin. Di ba pag yan umasenso, aasenso ka rin. Nandun yun sa pagtulong natin sa mga nakakasama natin. Kaya yan yung sa law of leverage. Kaya para makakita ka ng sample, ito yun sa SM Group of Companies, makikita mo kung gaano karami under ng mga companies, under ng mga organizations and corporation, yung under ng SM Investment Corporation. Isipin mo na lang, yung SM Group, kasi siyempre, di ba, galing kay late Sir Henry Sian, makikita mo, ngayon pinasa niya sa mga anak niya, pero makikita mo kung gaano karami mga corporation, company, and businesses under ng isang grupo ng SM Investments Corporation. Ang dami, isang kumpanya pa lang yan. Yung under ng isang kumpanya, gaano karaming negosyo at gaano karaming branch pa yun. Kaya para maging familiar ka, makikita mo kung ano-ano yung mga hawak na ng SM. Na na-multiply niya na yung sarili niya. Ang SM Group, syempre, under sa kanya yung SM. Pero pag pumasok ka ng SM, pati yung SM Appliance, kanila din naman yun. Mag-grocery ka sa SM Hypermarket, kanila din. Mag-Save More ka, kanila din. Tapos yung binibenta ro na bonus, kanila din. Diba? Tapos syempre, pag gagastos ka, mag-withdraw ka sa bangko nila, BDO, China Bank. Tapos pati Uniqlo sa kanila. Pero mo pati Watsons kanila. Minsan sabihin mo, para maiba naman. Dito naman ako sa City Mall. Kanila din eh. Di ba? Pati Minus, Toy Kingdom, Alpha Mart, Walter Mart, pati nga University, National University. Pero mo kanila din. Pati nga yung mga condominiums. Di ba makikita mo kanila din. May SMDC. Pero pa nga hotel, park-in. At marami pang iba. Ibig sabihin, sa isang branch pa lang ng BDO, ang dami na eh. Isang branch pa lang ng Uniqlo, ang dami na. Ang dami ng tao doon. Ilan yung branch ng BDO? Dito pa lang sa napapalibutan tayo sa office natin eh. Ilan ang BDO na nakapalibot sa office natin? Ang dami. Meron sa kaliwa, meron sa kanan, meron sa tawid, meron sa likod. Ganon karami para 7-Eleven. Diba doon pala na-multiply na nila sarili nila eh. Pero sa isang BDO na yun, ilang tao yun? Yun yung leverage. Kaya darating yung time, huwag ka mag-alala ngayon, mag-isa ka lang. Pero darating time, may grupo ka na dito, may grupo ka pa sa Pangasinan, may grupo ka pa sa Baguio, sa La Union, may grupo ka pa sa Batangas, sa Laguna. Iba pa yung grupo mo sa Cebu. Iba pa yung grupo mo sa Davao. Iba pa yung sa probinsya mo, iba pa yung sa ibang bansa. Bakit? Kasi na-multiply mo yung sarili mo sa ibang tao. Kaya yung same concept na ginagawa ng SM Group, yung pinakamayaman sa Pilipinas, yun din yung technique, yung strategy na ginagawa natin, yung law of leverage. Sila yumaman, sila kumita ng milyon, sila kumita ng bilyon. Tayo din, kikita rin tayo ng milyon. Kaya huwag mo lang pipilosopuhin. Kasi iba, pinipilosopo eh. Pag makarefer na ng left and right, okay na yun, Naps? Leverage. Hindi leverage pag may left and right. Kailangan kumikita yung left and right. Kailangan nagmimilyon yung left and right. Kailangan yung left and right mo, may left and right din. Kailangan sila kumikita. Hindi pinipilosopo, Apps, may left and right na ako. Leverage. Hindi ganun. Tutulungan natin silang kumita. Okay lang ba yon? Yes. O, para magkaroon ka ng idea, eto, panoorin po natin ang video. Meron audio? Back. Sige, patay. Far away, in a small village, near a beautiful valley, lived... Sige, abay natin. Natututo ba kayo? Okay. Marami kayo natutunan? O, papasok pa lang tayo sa first half. Okay. Pero ang maganda niya, napag-aaralan natin dito kung bakit natin kailangan gawin yung business. Bakit natin kailangan gawin yung multi-level marketing? Anong kinagandahan niya? Kaya doon pa lang sa number 1, alam mo kung tutuusin, yung number 1 pa lang pag-uusapang pangarap pa lang, tapos na usapan eh. Ako nga dati, nung sinabi sa akin yun, hindi ko na kailangan marinig yung iba. Kasi bakit? Nung pangarap ko pa lang sapat na. Sabi mo sa tabi mo, pangarap pa lang sapat na. Yes, dapat pangarap pa lang sapat na. Kasi bakit yung problema sa iba, hindi na sapat yung pangarap eh. Hindi na nangangarap. Kailangan nangangarap pa din. Far away, in a small village, near a beautiful valley, lived two friends. Sige, baka lang ulit. Try lang natin ulit. Baka... Okay. Pinapa-excite? Kasi may story doon about sa law of leverage. Lalo na yung iba, kasi nakikita ko kanina, nakangiti pa kayo. Pero habang tumatagal, para nakakunot noon na yung iba, hindi nagigets.
Pero sa video na to, at least makakita ka ng idea kung ano ba yung pinag-uusapan natin. Kasi it's about multiplying yourself sa ibang tao. Multiplying yourself. Di ba dito sa system na ginagawa natin sa business natin. Kasi hindi nagigets ng iba, bakit ganun? Ang laki kumita. Bakit umaabot ng milyon? At bakit kailangan ganito? Bakit kailangan ganyan? Pero totoo niyan, makikita natin, kahit saan naman na kumpanya na pumasok ka, pag pumasok ka ng organizational structure ng isang kumpanya, isang negosyo, o pinagtatrabahuan mo, kahit saan, wala ka makikita na structure na isa lang. Tama? Lahat yan, marami. Kasi may organization. Ang maganda doon, yung organization na yun, yung pinaka-boss nun, at yung pinaka-kumpanya na yun, kumikita ng malaki yun. Milyon ang kinikita nun. Ganun din yung atin. Nabibigyan tayo ng chance na ikaw, na multiply mo yung sarili mo. Far Kapag away, ginagawa mo to in yung a small business, village, nakakahanap ka near ng mga a business beautiful partners. valley, lived two friends. Nakakahanap ka ng mga business partners na nakakasama mong gawin din yung negosyo. Gawin din yung front row. Kaya tayo, di ba, pag naging invite tayo namimilit, pag gusto nila, gawin nila. Pag ayaw, wala namang problema. Pero ang importante, ang hinahanap natin, yung tulad natin. Yung gagawin din yung front row. Yung may pangarap din, yung lalaban din na sasabihin, meron din siyang big dreams. Yung a-attend din ng training kasi willing matuto. Yung willing mag-grow. Willing mag-mature. Diba? Yung meron siyang good learning and listening attitude. Na kahit tayo, ako sabi ko dati, parang nahihirapan ako makinig kasi papakinggan ko minsan, magtotok ng mga speaker, meron estudyante, meron hindi nakagraduate, di ba? Meron wala namang diploma. Eh kung ako ma-pride, sabihin ko, ba't ako makikinig dyan? Graduate ako, excuse me. Registered nurse ako, excuse me. May lisensya ako, excuse me. May diploma na, registered nurse pa. Ba't ako makikinig dyan? Di ba? Pero yung totoo niyan, oo, kailangan mo makinig. Bakit? Pinag-uusapan negosyo, hindi naman nursing. Di ba? Kaya ko yung field mo yung pinag-uusapan. Eh di sa'yo kami makikinig. Kung usapang negosyo, usapan pag-asenso, makikinig ako dun sa may resulta. Kaya dito, law of leverage, pinakita ko sa inyo, yung may resulta. Bakit? SM Group of Company, may resulta yung leverage. Kaya makita mo sa front row, ang daming mga kumikita na malaki. Bakit? Merong system, merong grupo. Diba? Meron silang organization, kaya sila kumikita ng malaki. Kaya ikaw, gusto mo lumaki organization mo, kailangan naghahanap ka talaga ng mga business partners mo na hindi lang i-invitein, hindi lang papasalihin, pero tutulungang kumita. O, yung concept na yon, mapapanood na yun natin. Sige, ready na ba to? Ayan, meron na. Far away, in a small village, near a beautiful valley, lived two friends, Pablo and Bruno. They were both young and dreamed of a better life for themselves. They'd often discuss their dreams about how they would become the most successful men in the village. They weren't afraid of hard work, and they searched for opportunities to help realize their goals and achieve their dreams. One day, an opportunity presented itself.
Tama? Pero, di ba, minsan, yung ginagawa natin, lalo na yung kinagawian natin na pagkita ng pera sa labas, minsan nakakapagod talaga eh. Di ba, minsan sasakit talaga yung katawan mo eh. Pero nakaisip siya na gawin yung pipeline. Di ba? Pero, minsan nangangarap ka, minsan may naisip ka o may nakita ka, magandang opportunity, pero anong unang nagiging reaksyon ng mga kakilala mo? O, minsan, di ba, ano nangyari kay Pablo? Na-negative siya eh. Na-negative siya ng best friend niya. Di ba, na-negative siya nung kasama niya mismo. Di ba, yung kasama mo lagi araw-araw, yun pa yung nag-negative sa'yo. Ito malupit, isang tao lang ba nag-negative sa kanya? Hindi, sabi nga doon, isang buong baryo. Negative sa kanya, lahat pinagkatawanan siya. Kaya dito, minsan nangangarap ka na, nagbabago na yung mindset mo, nagkakaroon ka na ng goal, nagkakaroon ka na ng dreams. Ano sabihin sa'yo ng tao? Ay, kalokohan yan. Hindi yan totoo. Walang mangyayari sa'yo. Pero, gusto mo maging successful? Mag-focus ka lang. Di ba, nag-focus lang siya sa pag-build ng pipeline. Ito yung pipeline na binibuild natin. Minsan hindi mo ramdam. Sabihin, payaman! Kayaman, magmimilyon, magkakakotse. Pero pag uwi, lalakad. Yayaman, pero mamamatay ka na lagi. Mamamatay na lagi sa gutom. Diba? Walang pangkain, walang pamasahe. Diba? Hindi mo maramdam na yayaman ka. Parang hindi mo makita, hindi mo maramdaman. Minsan, hindi pa nagmamanifest agad eh. Pero ini-expect mo, dapat yayaman ako, pero parang wala nangyayari. Bakit? Kasi binibuild mo pa lang eh. Binibuild mo pa lang nga yung sarili mo. Binibuild mo pa lang yung grupo mo. Kaya minsan walang pa talagang resulta. Kaya kung minsan nagra-rush ka agad magkaroon ng resulta, inuuna mo na makahanap agad ng resulta sa sarili mo, wala ka talagang mahanap, lalo ka madadown. Pero kung mag-focus ka sa pag-improve ng sarili mo, day and night nag-i-improve ka, araw-araw nag-i-improve ka, wala kang ibang ginawa kundi mag-build ng pipeline mo, magugulat ka one day, yung income mo, nagfo-flow na lang sa'yo. Para mga uplines natin, okay lang ba every week na kumikita na kumikita? Lagi, araw-araw may pumapasok na income? Yes, at sa marami pang lugar kasi ganun nga yung business natin. Meron tayong pipeline, meron tayong continuous flow. Kasi bakit? Business na yung pinasok natin eh. Hindi na yung regular buckets lang. Na lagi ka lang magta-transfer ng bucket, magtatrabaho, magta-time in, magta-time out, hanggang sa mapapagod ka na lang. Isang araw matanda ka na. Isang araw may sakit ka na. Isang araw masakit na yung kasukasuhan mo. Di ba, yung mga joints mo masakit na, minsan high blood ka na. Di ba, minsan marami ka ng mga nararamdaman. Tapos nagulat ka, wala pa rin kasi bakit? Ganun yung ginagawa kapag ikaw lagi ka nag-work, normal yan sa labas Pero, pag meron kang pipeline, yan, napapractice mo yung law of leverage. Di ba, meron tayong business Saan ka nakakitang negosyo na ganyan yung magiging kapalit at ganyan yung mangyayari sa'yo? Dito lang, sa pag-MLM business natin sa front row. Kaya yung number 4 natin dito naman, pag-usapan natin yung small money versus big money. Kaya sa usapang maliit at malaking kitaan, eto, pakita natin. Para magkaroon ka ng example. Kapag hindi ka nag-front row, syempre, tanggalin natin minsan, sabi nga nila, mas ma-appreciate mo yung ginagawa mo pag nawala na sa'yo Tanggalin natin yung front row, saan tayo babagsak o saan tayo papalarin? Sa pag-work. At pag nag-work tayo, sabihin natin sa 10,000 per month na sahod. I-compute natin yung 10,000 per month. Times 12 months. Sa isang taon, magkano kikitain natin? Tapos times 40 years. Yung tipong hanggang sa pagtanda, magtatrabaho ka. Tipong nakadextrose ka na, pumapasok ka pa rin. 40 years na work, 10,000 a month na sahod. Magkano ang total? 4.8 million. Malaki? Malaki yan. Pag kinompute natin dyan, kasi bakit? 4.8 million yan Pero ang maganda sa negosyo natin, ang maganda sa MLM, eto, pansinin nyo, yung zero dito sa 40 years, pansinin nyo yung zero na yan, na ililipat dun sa income. Kasi yan, nagkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng 100,000 monthly na income sa front row. Tanong, posible ba kumita ng 100,000 per month sa front row? Yes! May kumikita ba ng 100,000 per month sa front row? Oo naman, 100,000 a week nga, marami kumikita 100,000 a month pa kaya? Ito, 25,000 lang yan per week. Sa atin, normal kumikita ng 25,000 per week. Ito, malupit. I-compute natin yan. Kung 100,000 a month yung pwedeng kitain dito sa front row, i-times mo na lang yan sa 12 months. At dahil wala ng zero dito sa 40 years, 4 years na lang. Ang total magkano? Pansinin nyo, pareho naman pala Pareho yung amount. Pareho yung total. Parehong 4.8 million, but merong difference. Na ano yung pinagkaiba? Yes, time, yung 40 versus 4 years. Ang pinagkaiba, ang difference is 36 years. Okay lang ba sa inyo? May kapalit na 36 years? Ang 36 years yung masasave natin. Ibig sabihin, dito imaginein mo, kumita ka lang ng ganyang kalaki in 4 years, pero ka nasasave ng 36 years para ka na nag-work sa labas ng 40 years. Anong gagawin mo ngayon sa 36 years na yan? Anong gagawin sa 36 years? Enjoy. Travel.
Ibigay mo na agad yung 36 years na yan sa mga hilig mo. O sa pagtulong pa sa mas maraming tao. Sa pag-fulfill ng purpose. Di ba? At least ikaw nakukuha mo na yung pangarap mo at nakakatulong ka na din sa iba na makuha din yung pangarap nila. Ang importante dito, nakasave ka ng time. Yung kayang kitain pala sa labas ng matagal na panahon, kayang kitain sa front row sa mas mabilis na panahon. Kaya para maintindihan natin, makikita nyo, this is you. Sample natin, ikaw yan. 2020, sabihin natin 2024, 2023 nga to eh. 21 years old ka. Oh, sa 21 years old ka, after 40 years, ilan yan? 2063 or 2064? 61 years old ka. Tapos meron kang 4.8 million pesos. Tanong, ma-enjoy mo pa? Baka malahabo na. Bakit? Kasi matanda ka na eh. Ito pa, malupit. Hindi mo pa siya nakuha ng buo. Nakuha mo putol-putol. Makabili ka ba ng sports car nito? Siguro makabili ka, pero siguro may grado na. Diba? Hindi na makabili. Kasi bakit? Hindi mo nga buo nakuha eh. Pero imagine mo na lang, para makita niyo yung difference. 21 years old ka ngayon. After 4 years, ilan lang yun? 2027, 2028. Tapos ilang taon ka lang? 25 years old. Kaya isipin mo na lang, ano yung pinakamalaking difference dito? Yung oras. Kasi bakit? Ilang taon pa to bago mo makuha kung sa labas yan? At anong taon na yan? Mas ma-enjoy mo talaga sa mas maiksing panahon. Eto, hindi pa natin napag-uusapan yung inflation and depreciation. Yung pagbaba ng value ng pera, pagtaas ng mga bilihin. Kasi normal yun, habang tumatagal, makikita natin, pataas na pataas yung bilihin. Pero yung sweldo, hindi naman lumalaki, hindi naman tumataas. Paano tayo makaka-survive after 5 years? Paano tayo makaka-survive after 10 years kung di tayo gagawa ng paraan? Kung di tayo kikilos? Pag di ka maghahanap ng business mo para sa future mo. Diba? Isipin mo na lang yun. Lalo pa yung value ng pera natin bumababa. Diba? Lagi. Kaya makikita nyo, ayan o. Sample, nag-grocery ka nung year 2000, ganito itsura ng cart mo. Diba? Nag-grocery ka ng 2011. Same amount of money, kumonti na yung nag-grocery mo. O ngayon, mag-grocery ka, 2023, 2024. Ano na lang naman, hindi mo na kailangan bumili ng cart, baka hawakan mo na lang. Basket na lang. Kasi bakit? Halos wala ka nang mabili sa taas ng bilihin. Tama mali? Makikita mo, kung hindi ka nakaka-relate dito, mahal na talaga ang bilihin nung namulat ka sa mundo, itanong mo sa nanay, tatay mo, magkano baon nila sa school nung araw? Magkano manok nung araw? Magkano bigas nung araw? Magkano gasolina? Magkano magsine? Magkano yung baon sa school? O wag na lang sa nanay, tatay mo, tanong mo na lang sa lolo't lola mo. Yun ang 40 years ago. Tanong mo sa lolo't lola mo, magkano ang sine? Magkano pamasahe? Magkano gasolina? Magkano tuition fee? Ang layo na sa panahon ngayon. Isipin mo yun ha, that is 40 years ago. Isipin mo na lang yung 40 years from now. Ano na lang yung magiging laman? Baka cart na lang. Tama mali? Eto, hindi pa natin na pag-uusapan dyan is yung pera. Yung value ng pera. Alam mo, nung nag-research ako, yung piso pala, ito, di ko na ito mga naabutan eh. Meron palang papel yun. Diba yung piso, tsaka 2 piso, may papel. Pero ngayon, yan yung piso. Ito, baka naabutan nyo yung 5 piso, may papel. Ngayon na yung 5 peso, yun o. Baka naabutan nyo rin yung 10. May 10 piso dati, papel. Ngayon ito na yung tsura ng 10 piso. Minsan hindi mo na nga ma-differentiate. Ako nahihirapan nga ako yung 10, yung 5, tsaka yung piso. Parang pare-pareho lang eh. Pero dati may papel yan. Ngayon, bago-bago lang yung 20. But 20 pesos yung papel. Baka meron pa tayo nito. Meron pa kayo nito? Pero barya na rin ngayon. Wala na silang pinoproduce na bago nito. Hindi mo kailangan maging matalino para hulaan kung ano yung kasunod. Tama mali? Alam mo na yung kasunod niyan. Kasi bakit dapat tumatagal ganyan nangyayari? Yung value ng pera, lumiliit, nagiging barya na lang. Kaya nag-aalala ka sa gastusin ngayon, huwag ka mag-alala sa gastusin ngayon, mas mag-alala ka sa gastusin 10 years from now. Di ba, nag-aalala ka sa tuition mo ngayon, ay mas mag-alala ka sa tuition ng magiging anak mo. Di ba, kasi mas yari ka pag hindi ka gumawa ng paraan ngayon. Na lumaki yung value ng income mo, yung value ng pera mo, at di ka gumagawa ng paraan, paano ngayon? Ngayon mo sa akin sabihin na di mo kailangan ng business. Ngayon mo sa akin sabihin na, hindi naman kailangan kumita ng milyon, sapat na to. Ha? Ano sinasabi mo? Baka hindi mo alam. Kailangan natin to for our future. Tama mali? Yan na lang yung way para mabattle natin, malabanan natin yung inflation. Diba? At least ikaw nalalagay mo sa tama yung time, nalalagay mo sa tama yung effort, nalalagay mo sa tama yung pera mo. Kasi bakit? Nasa business tayo eh. Lalo pa yung values and yung traits na natututunan natin dito, which is essential sa world of business. Doon tayo nagiging successful. Sobrang daming reason bakit mo kailangan gawin yung MLM. Bakit mo kailangan gawin yung business.
Kaya sabi nga, sa mga bagay na yan, yan yung pinaka-common, ito yung pinaka-pinag-uusapan natin. Ito yung mga pinaka-importante. Diyan pa lang, dapat maging sapat na fuel na yan para araw-araw mong gawin yung front row. Sabi mo sa katabi mo, yes. Diba? Kasi dapat yan, napupush ka na ginagawa mo yung business. Kasi bakit baka ngayon, hindi mo pa kailangan kasi nakakakain ka pa, pero isipin mo yung 5 years from now. Isipin mo yung 10 years from now. Kaya yun, na-enjoy natin yan kung hahataw tayo ngayon. At least, hirap ka lang ng 1 year, 2 years. Pero, lifetime naman na pag-e-enjoy yan. Okay, napag-uusapan yung why MLM, pero sa dinami-dami naman ng MLM business, why front row naman? Eh, di ba may iba namang company? Di ba may iba namang MLM business? Ang dami namang mga direct selling. May direct selling naman sa iba. Pero bakit yung company natin? Bakit front row? Ito magandang sagot dito. Ang magandang sagot dito is isa siyang shape or huggies. Kung tatanungin ako, ano ba yung reason bakit front row? Total, pinag-uusapan natin, MLM business, networking business, network marketing, magandang negosyo yan, pero sa dinami-dami ng networking, multi-level marketing, bakit front row yung company? Bakit yan yung maganda? Ba't yan yung meron tayo? O, ang sagot ko dyan is huggies. Huggies at shape niya is triangle. Hindi lang basta triangle, but an equilateral triangle. O, kaya pag sinabi mo to sa member mo, ano yan? Equilateral triangle. Mukha ka matalino. Ano yung equilateral triangle? Ito yung triangle with 3 equal sides. Kaya yung iba, hindi na pumasok sa science nila, hindi alam yung cells kanina. O kung di ka pumasok sa math mo, sa geometry, hindi mo rin alam yung triangle, yung mga angle. Pero at least ito na-refresh tayo. Okay naman, meron tayong equilateral triangle? Sabi ng iba, akala ko pa man din, nakatakas na ako sa mga ganyan. Meron pala niyan dito? Oo. Pero ang pinag-uusapan dito sa may 3 equal sides na to, is merong 3 parts yan. Una, is maganda yung company and owners natin dito sa front row. Pangalawa, maganda yung products natin. At pangatlo, maganda yung marketing plan ng negosyo natin. Kaya yan ang nagpapaganda. Equaling maganda. Kasi iba, marami kang makikita, magandang produkto. Pero, hindi maganda yung marketing plan. O hindi maganda, hindi maganda yung background ng mga company and ng owners nila. Iba naman, maganda naman yung company. Matatag, maganda, malaki. Pero ano yung product? Wala, hindi naman ganun kaganda yung product. O minsan, maganda yung product, maganda yung company, pero yung kikitain mo, yung kapalit. Minsan, maliit lang, points lang, or kailangan mo ng grabe-grabing sales, ang kikitain mo, sobrang liit lang. Wala ding income, wala yung hindi magandang marketing plan. Iba naman, sobrang ganda naman ng kitaan. Pero yung product, halos walang product na alam mong hindi tatagal at hindi magiging stable. Lalo na, hindi rin maganda yung background ng company. Pero dito, equally, magandang product, magandang company and owners, maganda rin yung marketing plan. Kung gaano kaganda yung marketing plan, ganun kaganda yung products, at ganun kaganda yung company. Ngayon, pag-uusapan natin, ano bang meron? O sige, isa-isahin natin. Ano meron sa mga products ng front row? Okay, basahin po natin. Una, yung parang hindi pagod. Pakibasa? Consumable. Ibig sabihin, nagagamit, nahuubos, kaya magandang product kasi laging may demand. Okay, pangalawa. Yung may gana. Galit kayo? Yung masaya. Yeah, repeat order. Kasi ang ganda ng products natin, kasi consumable na, may repeat order pa. Di ba, nagagamit yan, tapos lagi nabibili, kaya ang ganda ng product. Oh, ano pa yung product meron sa front row? Yung masaya. High quality. Oh, kasi bakit? Hindi lang basta kalidad, hindi lang basta quality. High quality. Hindi basta-basta yan. Kaya pag sinasabi nila, ang mahal naman, syempre, quality comes with a price. Hindi basta-basta lang. Kasi bakit? Tayo nga, pag nagsusuot ng damit, gusto natin quality. Hindi basta-basta, hindi naman kailangan mamahalin, pero quality. Damit lang yan ha, pinatong mo lang sa katawan mo. Ano pa kaya yung ipapasok mo sa loob ng katawan? Eh, dapat quality rin. Lalo na, minsan, yung kinakain natin sa labas, hindi na nga quality eh. Kasi puro taba, puro unhealthy. Ano favorite mo? Sisig, lechon, di ba? Pares, di ba? Di ba? Oh, lechon kawali, bagnet, di ba? Di ba? Yan yung mga hindi naman healthy. O, walang masama, kumakain tayo niyan eh. Pero nga, dapat nga, merong maganda. At least, high quality na mga products. Okay, bukod dyan, ano ba? Ay, tatlo na lang po yung masaya. Ulit, sabay-sabay. Yes, world class. O bakit? Hindi lang basta quality dito sa Pilipinas. Quality po niyan pang buong mundo. Di ba world class na mga products natin na kaya makipagtapatan sa mga products sa ibang bansa.
Lalo na, galing din naman sa ibang bansa product natin eh. Ang malupit pa dyan, hindi lang yan. World class na, ano pa? In demand. Imagine mo yun, yung product natin hinahanap, ginugusto ng tao. Di ba? Pagdating sa Lux White pa lang natin, alam mo na agad eh, yung demand ng Lux White. Kaya makita mo na gusto ng tao, yan ang hinahanap natin. Health, beauty, and wellness. Yan yung industriya natin. Ng tao, di bali ng gutom, wag lang pangit. Siyempre, gusto gumanda, gusto bumata, gusto pumayat. Diba? Siyempre, gusto natin healthy rin. Kaya package na yan. Kasi bakit? In demand. Oh, siyempre, ang product ng front row, ano pa? Pakiulit. Oh, hindi lang basta effective ba yan? Hindi effective lang. Most effective. Pinaka-effective. Kaya pag sinabing whitening, most effective whitening. Pag sinabing anti-aging, most effective anti-aging. Pag sinabing slimming, most effective slimming. Kasi bakit? Nirecognize na yan eh. Kaya makikita mo dito, nirecognize ng alin? Pakibasa? Oh, multi-awarded. Biruin mo, nire-recognize yan sa atin, sa Pilipinas, sa buong mundo, ina-awardan. Binibigyan ng award. Biruin mo, may product ka na may mga award. Kaya sa tanongin pa ng iba, effective ba? Oo naman. Credible ba yan? Oo naman. Mas marami pa nga award yung product namin kaysa sa'yo. Ibig sabihin, usapang world class, usapang high quality, ay talaga to. Madaming awards. Ito pa malupit. Next. Hindi na mahanap ng iba. Nasaan na napunta? Ulit. Yes, all natural na mga products natin. Kaya hindi yan basta-bastang ginamit lang ng mga synthetic, di ba? Hindi lang basta di ba? Sobrang natural, walang halong. Yun. Di ba? Ito malupit. Lastly. Ulit. Time, napapanahon. Di ba? Timely, ito po, ayan po. Timely. Nakaawa ba? Nasaan na? O, yan, nandyan lang yun, nandyan lang. Minsan ang layo ng tingin mo, nandyan lang pala sa tabi mo. Timely. Di ba, lalo na nag-pandemic, isa sa mga natutunan natin, halagaan ng ating katawan. Iisa lang ang katawan natin. Wala ka naman sigurong ka-clone. Di ba? Di naman natin. Kumbaga dapat alagaan. Kaya napapanahon. Di ba sa panahon ngayon na kailangan health natin? Mas pinaprioritize natin yung health natin. Kaya dyan, ganyan yung product na nire-represent natin. Kaya gamitin natin yung mga product natin at maging proud tayo na i-endorse yung mga product natin. O ano pa yung maganda sa front row? Ay, maganda rin yung marketing plan ng front row. Kasi pag pinag-usapan kitaan, ano meron sa kitaan ng front row? Number 1. Ulit? Yes, generous. Ang ganda ng kitaan natin. Diba? Hindi naman yan sobrang laki na malulugi na yung kumpanya. Hindi naman din yan sobrang liit, nalugi naman yung distributor. Generous yan kasi nakikinabang yung distributor at maganda rin para sa company. Long-term stability ng company. Kaya maganda yung marketing plan. Pangalawa, pakilakas. Yes, proven system. Nakikitaan dito, hindi na to experiment lang o subok lang. Yung kitaan na pinag-uusapan dito, proven na. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Libo yung nagmilyon sa front row. Kaya kung kami natulungan magmilyon, mga members namin natulungan magmilyon, sisiguraduhin namin na lahat tayo dito magmimilyon din. Sabi mo sa tabi mo, magmimilyon ka rin. Paano ka magmimilyon? Hindi ka naman naniniwala. Sabihin mo, naniniwala ako. Dapat naniniwala ka. Kailangan nasasabi mo yan. Kasi baka mamaya, yung masabi pa lang na naniniwala, hindi mo na masabi, mangyari pa. Kailangan yun nasasabi mo. Kasi bakit? Proven na yan eh. Ilang milyonaryo ba ang gusto mong tumayo dito sa harap at sampaling ka kaliwat kanan para lang patunayang nagmimilyon dito? Minsan wala na sa amin yung problema, baka nasa iyo. Kasi proven na yung system. Ito pa malupit. Posibleng magawa kasi bakit? Easy and simple. Simpleng-simple. Ha? Ang dali. Kasi bakit? Kahit bata, kahit estudyante, kahit di graduate, naintindihan eh. Hindi lang naintindihan, naipapaliwanag pa. Ang dali, ang simple. Kahit sabihin mong mahirap, sa lahat ang pinakamahirap, ito, yung pinakamadali. Kasi sabihin na, wala naman talagang madali. Lahat naman mahirap. Mahirap naman talaga lahat. Ang buhay naman sa labas, mahirap din eh. Pero at least, sa mga pinakamahirap na yan, ito na yung easy. Ito na yung simple. Kasi para sa akin, mas stress pa sa call center. Mag-call center ako, stress din doon. Mag-nurse ako, mas mahirap yun. Try mo mag-nursing, sige. Hinahamon kita. Baka first year pa lang, hindi mo na maipasa. 4-year course, tapos magbo-board exam ka pa. Tapos dito, mag-i-invite lang, nahihirapan ka na. Wow. Diba? Mas mahirap yung sinasabi ko sa'yo. Ito, mas simple, mas madali, mas kaya, lahat tayo magagawa. Ito pa malupit, understandable. Pakibasa? Understandable. Yes,
Yes, understandable. Easy. Di ba easy na, simple na, understandable pa, proven na, generous yung compensation. Kaya, ang ganda nakitaan. Kasi, ipaliwanag mo ng 1 minute, 30 seconds, naintindihan na agad. Sabihin mo lang na may 50%, 30% discount. Sabihin mo yung direct sales commission, every package, meron kang commission. Every left and right, may sales match ka. Naintindihan agad. Napakasimple, napakadali gawin, intindihin. Ang ganda ng pagkakagawa ng marketing plan. Okay ba sa inyo? Okay ba sa inyo na magbi-million tayo? Oo naman, proven na yan eh. Nagawa na yan eh. Kaya kung may maganda ka ng product, maganda ba kitaan? Ito yung tanong, ano bang klaseng kumpanya meron tayo? Kaya usapang kumpanya, usapang mga owners, anong meron dito sa front row? Titiwala ba ako dyan? Oo naman. Bakit? Ang front row ay? Yes, hindi po tayo pinagkakatiwalaan lang. Kasi tayo po yung pinaka mapagkakatiwalaan. May mga nagtatanong sa akin, mapagkakatiwalaan ba dyan? Ako, baka mas ikaw pa yung mukhang kaduda-duda kesa dito. Kasi bakit? Simula sa product namin, awarded at trusted. Sa mga owners namin, awarded and trusted. Multi-awarded. Most trusted. Di ba makikita mo? At kinikilala. Yun ang malupit. Most trusted na yung company natin. Pinagkakatiwalaan. Pinaka mapagkakatiwalaan. Ito pa malupit. Pakibasa? Kakasabi lang natin. Multi-awarded na products. Multi-awarded pang company. Multi-awarded pang owners. May awards. Di ba? Kaya yung iba, hindi mapagkakatiwalaan, hindi na nga sila mapagkakatiwalaan. Wala pa award. Ito, di ba yung company mo may award? Ito, malupit. Pakibasa? Hindi lang kinikilala, pero highly recognized. Mataas ang tingin. Mataas ang pagkakilala. Pag sinabing front row, yan eh. Di ba talagang kinikilala agad na quality, kinikilala agad na trusted, kinikilala agad na awarded? Kasi may brand na eh. Paano nagkaroon ng ganon? Kasi ang front row, ano nga ulit? Ibig sabihin, country na yung pinag-uusapan dito Hindi pinagkakatiwalaan ng baryo-baryo lang. Kasi mamaya pinagkakatiwalaan dyan sa baryo lang, sa kapitbahay lang, sa mga barangay lang. Pero ito, bukod sa mga barangay, city, bansa na to. Multinational company na tayo. Umaabot na. Kasi, pansinin nyo, mag-business ka, mahirap magnegosyo na maaprubahan yung negosyo at yung produkto mo sa ibang bansa. Lalo na US, lalo na Middle East, UAE, Singapore, London, UK, yung mga bansa na yan, mga sobrang hihigpit pagdating sa mga business, pagdating sa mga produkto. Pero tayo, nire-recognize multinational. Di ba? Ito pa malupit. Ito, pakibasa. Gold standard ng multi-level marketing business ang front row. Kapag sinabing MLM, kino-compare na agad tayo sa front row. Pag sinabing networking, front row yan. Kaya minsan yung mga negative natin na nakakausap, negative yung comment nila, pero hindi nila alam, compliment yun kasi nagiging gold standard na tayo. Kasi alam nila yung networking, marami mga naging successful dyan. Di ba marami mga yumaman dyan, marami mga naka-sports car, mga nagni-million, mga bata na kumikita. Naging gold standard na tayo pagdating ng MLM. Naging basehan na. Lalo na pati mga ibang kumpanya gumagaya na sa atin. Yung ibang kumpanya, nagte-training sa atin. Yung ibang kumpanya sa atin, nagpapa-advise. Kasi bakit? Gold standard na. Lagpas na pong dekada na pinagkakatiwalaan at kinikilala. Gold standard. Kaya pag sinabing gold standard, pag sinabing networking, multi-level marketing, Pilipinas, front row agad. Walang pinagkaiba yan sa toothpaste. Pag sinabing toothpaste, ano mo agad naisip? Colgate. Minsan ka, bibili ka ng Colgate. Pabili ka ng Colgate, yung close-up. Kasi bakit? Yung Colgate, pinalit mo na dun sa word na toothpaste. Kasi bakit naging gold standard yung Colgate? Yun ang gold standard ng toothpaste, Colgate. Minsan bibili ka ng Coke, pabili ka ng Coke, yung Pepsi. Kasi bakit naging gold standard na ng soft drinks? Yung Coke. Di ba yan yung mga bibihira lang yan Yan yung mga alam ko lang ng mga gold standard. Colgate, Coke, pati yung mga Pampers. Pabili yung Pampers, yung EQ. Diapers. Pero iba, naging gold standard na yung Pampers. Yung Downy rin, no? Pabili ng Downy. Di ba yung Surf? Pabili ng Tide. Di ba? Di ba yun na nga Bakit naging gold standard na? Nakukuha nyo? Pagkat dito, sa industriya natin, hindi lang natin gustong tulungan yung kapwa natin front row o kapwa natin industriya, pero nire-represent na natin yung network marketing and multi-level marketing as a whole. And we represent na agad yung country.
yung front row, yung Philippines, and dahil dito tayo galing at nagiging multinational na tayo, naging gold standard na tayo. Kaya makita mo pati mga ibang kumpanya, pati kulay natin ginaya, black, red, and white na rin daw sila. Di ba? Ginagaya na rin yung mga front row, lahat ng mga marketing natin ginagaya na rin, di ba? Kasi bakit? They are parang goal na nila. Liking, parang gusto nila into liking na rin, parang front row na rin. Di ba? Yun ang tinatarget na rin tayo, maging tulad natin. Kasi bakit? Tayo na nag-set ng standard. Di ba? Ano pa? Next? May basa? Credible. Di ba? Credible. Grabe yung credibility na makikita mo dito pagdating sa atin. Yung company natin, yung owners natin, talaga credible. Di ba kasi sabi nga, mapagkakatiwalaan, maaasahan. Di ba? Serbisyong totoo, 24 oras. Di ba? Makikita mo dyan. Oh, next. Pakiulit. Oh, parang may nasabi kanina eh. Di ba yung nasabi? Pakiulit nga ulit. Trendsetter. Hindi mo naging gold standard tayo kasi tayo na nag-set ng trend. Di ba tayo na nagpapauso? Di ba dati pag sinasabi multi-level marketing, direct selling, minsan boring. Minsan, di ba, sabi nila para lang sa ganito yan. Minsan baduy. Pero ngayon, nag-set na tayo ng trend. Na ito palang ganitong business para sa lahat. Bata, matanda. Pero ang pinaka-importante, sa pag-set natin ng trend, tayo po yung business na puro magaganda at gwapo. Di ba? Lahat mga good-looking. Tsaka malalakas sa mga personality. Kaya minsan, pag hindi nag-join, okay lang yun. Intindihin mo, baka hindi po masa sa mga standards. Okay, tayo nag-set ng trend. Okay, next natin. Pakibasa. Pakiulit. Anong ibig sabihin ng universal? Pang-universe. Kasi universal eh. Kasi para sa lahat. Yung negosyo natin, applicable yan. Di ba lahat yan pwede? Kahit sino. Di ba babae, lalaki, nasa gitna, nasa labas. Kung ano kang gender. Pwede. Tama mali? Bata, matanda, estudyante, graduate o hindi, empleyado, negosyante, bakante. Lahat pwede mag-front row. Girl, boy, bakla, tomboy, butiki, baboy. Lahat pwede mag-front row. Kasi bakit? Universal eh. Tama mali? Yes. Para yan sa lahat. Pwede sa lahat. Diba? Next. Pakiulit. Genuine. Totoo. Di ba makikita mo dito? Kaya yung iba nagagaya, pati yung kulay natin, nagagaya, pati product natin, gaya-gaya na rin. Nakikilaks na rin yung iba. Dahil sikat daw yung laks, nakikilaks na rin yung iba. Di ba? Yung iba nga lang ang problema, naninira na. Kasi hindi na nagiging totoo sila sa sarili nila. At least tayo totoo. Kasi ang totoong maganda, hindi mo kailangan manira ng iba. Kaya kahit ano sabihin paninira sa atin, tandaan nyo, sa atin hindi tayo naninira. Di ba? Totoo lang tayo. Totoo sa sarili at hindi mga plastic. At hindi pera-pera lang. Totoo. Genuine, di ba? Yun yung maganda. Ito pa malupit. 3 na lang po. Nandiyan ba kayo? Next, pakibasa. Purpose-driven, may purpose. Hindi lang basta kumita lang, magnegosyo, magtayo ng kumpanya para kumita. No, may purpose. Di ba sabi nga ni Sir Sam, ano daw yung purpose? Yes, the true purpose of wealth is to help others. Yun daw yung genuine success eh. Di ba yung nakakatulong ka sa iba kasi nga may purpose. Tumutulong sa sobrang dami na tulungan. Ngayon, nag-servisyo na sa publiko yung owner natin. Kaya nakaka-proud mag-represent kasi nagre-represent ka sa pagtulong sa mga mamamayang Pilipino. Iburuin mo. Tayo, hindi naman pala tayo kailangan tumakbo para makatulong kasi front row ka lang, nakatulong ka na. Di ba doon pala nakatulong ka na? Mismo owners na natin, mismo, na talagang literal na nakakatulong sa kapwa. Ito lalo din. Sa atin, tulungan mo lang yung sarili mo eh. Alam nyo ba, na sa kahirapan ng bansa, makakatulong ka na agad, makasolve ng kahirapan sa pinakamaliit na paraan. Alam nyo ano yun? Huwag kang maging mahirap. Yung hindi ka lang maging mahirap, nakatulong ka na sa kapwa mo. Nakatulong ka na sa bansa mo. Bakit? Kasi hindi ka na parte ng problema. Kasi pag ikaw yung mahirap, parte ka ng problema ng Pilipinas. Ikaw yung problema ng lipunan. Ikaw yung salot sa lipunan. Kasi ikaw yung problema ka eh. Kasi ang hirap mo eh. Kasi wala kang pera eh. Kasi wala kang pambili. Kaya minsan iba nakakagawa na ng masama. Kasi yan ang mga problema ng lipunan. Pero kung tatanggalin mo yung sarili mo sa problema ng lipunan, ikaw hindi ka na magiging mahirap. Matulungan mo pa lang yung sarili mong umasenso, parte ka na agad ng solusyon sa problema. Nakakabawas ka na agad sa problema ng Pilipinas. Hindi na maganda, hindi ka na nakabawas, nakadagdag ka pa. At least tayo, nakakabawas ka na, nakakatulong ka pa sa iba na hindi rin sila maging parte ng problema. Kasi sila din, pwedeng umasenso, tama? Yes, kasi may purpose tayo, yan ang purpose natin. Next! Pakiulit.
Yes, culture and ethics. Ito natututunan natin yung culture. Magandang culture. May ethics, may tamang asal. Magandang ugali yung pinag-uusapan. Kaya dito, makikita nyo sa company natin is ako talaga isa sa mga reason bakit ako nagstay, bakit ako tumatagal, bakit sa mga natututunan natin, lalo na sa pagturo sa atin ng magandang culture. Yung culture ng tulungan, culture ng positive, di ba? Culture ng masaya. Kaya pagpasok nyo pa lang ng office ng front door, nakaka-positive na eh. Pagpasok mo pala ng pinto sa baba, nakaka-positive na, may good vibes na agad, may aura na agad. Lalo na pag-akit mo dito, puro positive din yung mga nakakasama mo. Di ba yung mga nakakatabi nyo, tingnan yung katabi nyo, mukhang positive. Positive saan? Mga positive to apps. Di ba? Pero positive sa buhay. Positive sa pag-asenso. Ang malupit doon, yung nangangarap. Nagkakaroon tayo ng culture na lahat tayo nangangarap. Lahat tayo naniniwala, lahat tayo maganda yung tingin sa buhay, kahit ano pang problema dumating, pero nakafocus pa rin sa magandang nangyayari. May culture, may ethics. Ito pang malupit, tinutulungan kang kumita ng pera nang hindi ka gagawa ng masama. Kaya tinan mo, kahit saan ka pumunta, basta may masama kang ginagawa, hindi maganda ginagawa mo, nakakapanglamang ka ng iba, hindi ka talaga i-bless. Pero dito sa front row, nandito ka na sa magandang opportunity, gumawa ka pa ng tama, mas lalo kang i-bless. Diba? Kaya huwag kang manglalamang ng tao. Huwag kang manglalamang ng kapwa. Diba dito, lumabang ka ng patas, mas lalo ka i-bless. Maging positive ka lang sa sarili mo at mag-effort ka, magbigay ka ng sacrifice. Sigurado. Kasi bakit? Yan ang natututunan natin eh. Next. Pakiulit. Yes. Another reason kung bakit tayo magsistay. Bakit tayo nandito nagpa-front row. Bakit tayo nagbe-business. Ano yung mga natututunan natin? Eto, nade-develop yung personality. Sabi mo sa katabi mo, nababago yung buhay. Kasi alam nyo guys, minsan yung iba, iniisip kasi nila, pag nag-front row, pag sinabing nagbabago yung buhay, iniisip lang nila, is pera lang. Hindi pera lang. Kasi hindi bagong buhay yun, bagong bulsa lang. Bagong wallet lang. Bagong bank account lang. Kasi ang nagbago lang, finances. Hindi naman sinasabing, financial changing opportunity. Hindi naman finances lang eh. Ang sinasabi, life-changing opportunity. Kaya buhay mo yung binabago. Kaya yung iba dito nagtataka, bakit kaya ako nahihirapan? Ba't kaya ako ang tagal na wala pa rin resulta? Kasi pilit na binabago ng front row yung personality mo. Yung ugali mo. Kasi minsan yan na nagiging problema, kaya nagiging matagal yung resulta. Hindi naman dahil mahirap gawin yung business, ang mahirap baguhin yung ugali mo. Ngayon, kung willing ka magbago ng ugali, magbago ng mindset, nagiging mabilis yung resulta. Pero yung iba, hindi nagiging mabilis yung resulta, tumatagal yung resulta, kasi hirap baguhin yung ugali. Kasi magrarason, ganito na ako na sana eh. Ganito na ako eh, papaguhin ko pa? Paano magbabago yung buhay pag hindi ka willing? Kailangan dun pa lang, attitude pa lang, babaguhin na. Yung iba, hirap na hirap makinig. Mag-a-attend ng training, a-attend na naman. Kaka-attend ko lang nung isang araw, a-attend ulit. Kaka-training ko lang, magte-training ulit. Aba, oo. Kailangan mo. Kasi kailangan baguhin yung ugali mo. Yung mindset mo. Yung personality mo. Kasi hindi uubra yan. Paano ka magkakaroon ng malaking grupo? Ang negative mo. Ini-expect mo na magkagrupo ka, ikaw mismo negative. Ang hirap mag-invite. Hindi ako maka-invite. Walang sumasali sa akin. Tingnan mo to, hindi pupunta yan. Hindi sasali yan. Walang pera. Doon pa lang, sa'yo pa lang eh. Hindi mo pa nababago yun. Paano may sasali sa'yo? Tapos sasabihin mo, hindi ako negative ha. Totoo lang ako. Labo mo. Kaya doon kailangan baguhin yun. Hindi naman din sinasabi na grabe, wala na mangyayari sa'yo. Kasi marami sa amin, negative din naman kami dati. Pero binago namin. Marami kasi dito problema, ang titigas ng ulo. Pero kami rin, matigas din naman ulo namin dati. Matigas din naman ulo namin eh. Pero naisip ko nga, mas malaki pangarap ko kaysa sa tigas ng ulo ko eh. Ang tigas ng ulo mo, ayaw mo mag-training. Ang tigas ng ulo mo, ayaw mo umatin ng NDO. Ang tigas ng ulo mo, ayaw mo mag-invite. Ayaw mo mag-effort. Pero minsan marirealize mo, yung matigas ulo ko, walang mangyari sa akin, di ko makuha yung pangarap ko. Pero ako naisip ko nun, mas importante yung pangarap ko sa tigas ng ulo ko eh. Minsan paulit-ulit sinasabi sa training, mag-clear book ka. Mag-clear book ka. Mag-clear book ka, ayaw mo mag-clear book. Mag-dreamboard, ayaw mo gumawa ng dreamboard. Nakokornihan ka eh. Pero tinan mo, ang corny rin ng resulta mo. Bakit? Kasi ayaw mong gawin. Minsan simpleng bagay na nga lang, mag-goal, ayaw mong gawin. Maging disiplinado, ayaw mong gawin. Maniwala ka sa pangarap mo, panghawakan mo. Kailangan nakikita ng mata mo, nararamdaman mo, nakokornihan ka. Tapos gusto mo, pangarap.
paano kaya yaman? Ang tigas ng ulo mo. Pero yun nga yung maganda. Bakit? Nadidevelop yung personality. Kaya okay lang, negative ka dati, nababago naman yan. Irresponsible ka, nababago naman yan. Kasi ibang problema, alam nyo, yung iba napapansin ko na agad eh. Kaya hindi magkakagrupo kasi minsan may ugali ka rin na hindi talaga magkakagrupo. Kasi pagpasok mo pa ng office, ang negative mo na eh. Ang init! Negative na agad eh. Diba? Diba pagpasok mo na agad eh, ang sikip! Negative na agad eh. Kaya kailangan baguhin mo yun. Diba? Ang warm ngayon ng welcome dito ah. Diba? Ang daming tao, ang dami nating sales, nagiging positive ka. Pagpapasok ka, parang tamad na tamad ka. Siyempre, parang hirap na hirap ka. Pero alam mo, gaganahan at gaganahan ka dito, lalo na pag alam mo yung pinupunta mo, kasi yung pinupunta mo, pangarap mo, dreams mo, yung business na magbabago ng buhay mo, at lalo na, kung yung makakasama mo dito, is yung mga mentors na tutulong sa'yo. Nandito na yung mga millionaires, nandito pa, si Sir R.S. Francisco! Magandang gabi po sa inyong lahat. Na-miss ko kayo. Ay, lagpas isang linggo tayo pinagkita. Kaya kulang ang araw ko parate na hindi ko nasisilayan yung mga mukha nyo. Yung mga tingin nyo sa akin, na mukha akong one-piece chicken. Kasi mukhang gutom na nakaganyan na kayo sa akin. Hindi po ako one-piece chicken, sinasabi ko sa inyo. Gutom na, guys? Mamaya may pandesal ako nakita doon. Yes! May pandesal. So magandang gabi po sa inyo sa mga bago, na mga members ng front row dito. Magandang gabi, ako po si RS. Sino yung mga bagong members dito na ngayon? Kinamayan ko na si Sir. Kasi alam ko bago talaga. Bagong ligo siya. Bago. Sino yung mga bago? Kinamayan ko na si Sir. Alam ko, hello po, magandang gabi po. Oh, kanina nag-meet tayo sa baba po. Di ba? Nag-meet tayo sa baba. O, lahat ng mga bago, nagpapakilala po ako ng mabuti sa inyo. Ako po si RS. Isa po akong kapartner nyo dito. Yes. Sorry, nag-meeting kasi kami kanina dyan. Kasi pinaghahandaan namin yung magandang mangyayari sa June. Yay! Grabe naman. Promise talaga, Rod, ha? Ang ganda ng mangyayari sa June. Grabe, Sir Ars. Pinag-uusapan namin kung gaano kaganda yung front row, pero maganda na yun, pero may paganda pa palang mangyayari. Grabe naman. Bakit lalayo ka pa? Lalayo ka pa, nasa harap mo, maganda na. Yay! Hindi, alam niyo, promise talaga yan. Ako, excited talaga ako para mangyari sa June. Sa sobrang excited ko, sa sobrang ganda ng gagawin namin, talagang we made sure na talagang, hindi ko kasi makwento eh. Sa June ko na lang ikikwento. Yo! Surprise! So, ako lang ang masusunod, ikikwento ko na sa inyo lahat ngayon. Kaso pinagsabihan na ako nila sa, huwag ka naman madaldal. Ano, grupo mo na eh. Yun! Kalahati ng kwarto, grupo mo, may nag-M club na, may nagka-car club na, meron na lahat. Ang sarap kaya kumita. Yes! Ang sarap talaga ang buhay pag maraming kaibigan. Ano ba naman kayo? Pero totoo rin yun. Masarap ang buhay pag maraming pera. Para, di ba, hindi mo na paproblemahin, di ba? Magkakain kayo, di ba? Hindi lang extra rice order mo. Di ba? Makikiulam ka na lang sa katabi mo. Di ba? Di ba? So, mag-front row tayo sa mga bago. Huwag kayo mahiya sa amin. Enjoyin nyo lang to. Andito kami, nag-training kami every week. Every day may presentation. Huwag po kayong mahiya magdala ng mga invites. Yes. Kasi kung hindi natin ipapakita yung negosyo, hindi rin lalago ang negosyo natin. Di ba? Magbukas tayo ng Jollibee. Pero isara natin. Araw-araw nakasara. Kikita? Hindi. Ganun lang din po yun, ma'am. Ganun lang kasimple yun. Kung hindi natin ma-present. Pero bago natin i-present sa iba, training tayo dito para alam natin yung sinasabi. Hindi yung, tara, sali ka dito. Ano to? Hindi ko nga alam eh. Ano yata to? Bilog-bilog. Hindi ko alam. Kasi sumama ka na. Di ba? Hindi, mahirap din yung ganun. So, ito, ang swerte nyo nga, tinuturuan tayo ng, ang ganda na nga, oh. May mga ganyan. Naka-art direct na. Nung nag-uumpisa kami, sa tissue paper lang kami nagpe-present. Ngayon, elevated na. So, ganun lang tayo. Evolve lang tayo ng evolve. Okay ba yun, guys? Yes! So, sa lahat ng uuwi mamaya, mag-ingat po. Of course, uuwi naman lahat kayo. No? Hindi mo kayo matutulog dito. O, sige. So, lahat ng mga uuwi, mag-ingat po lahat pauwi. At mahal na mahal namin kayo. Inom ng maraming tubig. Inom ng maraming tubig, ha? Para hydrated tayo. So, congratulations, Rod. Thank you so much, everybody. I love you so much. Thank you. Grabe! Pakatingin ako sa'yo, ha? Marvin, grupo mo? Grupo mo, Marvin. O, yan, alagaan natin si Sir, ha? Thank you so much. I love you guys. Thanks, Pauline. Bye-bye. Thank you. Palakpakan na kayo. Iba rin.
natutunan? Nag-e-enjoy? Alam mo, doon pa lang, grabe na, nabibisita tayo nila Sir RS, ng mga owners natin, nakaka-inspire lalo na maganda na yung company natin, tapos marami pang mga planong, mga paparating at mga sorpresa. Excited na ba kayo para sa mga surprise? Gusto niyo ba mag-June? Oo, para di ba, mas malapit na yung mag-June, mas malapit na yung mga sorpresa at saka mga announcement, mas maganda pa at mas maraming makikinabang. Kaya okay lang ba yun yung gawin natin, yung magparami tayo ng grupo para pagdating ng announcement, grupo mo na yung mag-e-enjoy. Tama! Yes. Tama. Okay lang ba may grupo tayo marami? Malaki? Oo, isipin mo na lang kung kanya-kanya tayo may bilog. Di ba kahit tiga-gatlo lang, tigli-5, kahit tiga-10 lang tayo. Pero pag merong announcement, hindi lang ikaw yung makaka-enjoy ng good news, pati yung mga members mo, pati yung mga member ng member mo. Kaya kung kikita ka ng malaki nun, hindi lang ikaw lang yung kikita, pati members mo at mga future leaders under mo. Okay lang ba matulungan din natin sila? Oo, para lahat nagmi-milyon. Okay lang ba mas maraming milyonaryo yung front row? Oo. Yun yung may enjoy natin kasi sa company natin, sa owners natin, makita natin na nandito lagi para sa atin. Biruin mo, kanina pa sila nandun, nagmi-meeting sila, pero at least nakavisit pa tayo. Nakavisit pa sa atin si Sir RS. Ang dami mga pinag-uusapan tsaka pinagpaplanuhan at para pa rin sa atin lahat. Kasi sa mga meeting na yan, alam niyo wala namang ibang pinag-uusapan kung hindi yung mga members. Kung paano kayo, Pinagpaplanuhan namin kayo lahat. pinagpaplanuhan, papakitain. Lahat kayo. Oh, ibig sabihin, ang plano para sa inyo, pang long term hanggang dulo. Yes. Hindi yung ngayon lang or kumita ka lang ngayon or makabawi ka lang ngayon. Yes, given na yan. Pero isipin natin yung 1 year, 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now. Nasa na kaya ikaw? Biruin mo, gano'n na kaya kalaki grupo mo? 2 years, 3 years from now, baka mamaya ina-announce ka na ng isa sa mga pinakabagong milyonaryo ng front row eh. Okay lang ba kayo na yung maglalabas ng bagong-bagong sasakyan? Yung naka-sports car na rin. Tapos may mga naka-sports car din na members mo. Yung tipong parking pa lang sa baba, grupo mo pa lang napupuno na. Gusto nyo ba yung ganon? Kasi alam nyo dati, nung nagsisimula kami, pinag-uusapan lang namin lagi yun. Lagi namin sinasabi, magmi-million tayo, magkakakotse tayo. Kahit wala naman nagmi-million. Ano naman may kotse. Pero lagi lang namin sinasabi, para lang kaming baliw. Kaya ang tawag talaga natin, baliw. Baliw yan. Oo naman. Sino ba namang hindi mababaliw sa ganung sitwasyon? Naisipin mo na lang yung sarili mo, tapos magkakakotse, yung katabi mo magmi-million, magkaka-sports car, sino ba namang hindi mabaliw? Yung mga bagay na imposible, nagiging posible. Nakakabaliw talaga. Kaya pag ikaw nababaliw ka na, senyales, payaman ka na. Kasi nabifeel mo na eh. Pero pag hindi ka pa nababaliw, hindi mo pa nabifeel, ibig sabihin, hindi ka pa masyadong naniniwala. Kasi nakakabaliw yun pag naniniwala ka eh. Nakakabaliw yung magmi-million, tsaka magkakakotse, tsaka asenso. Yung gaganda yung buhay, makukuha pangarap, nakakabaliw talaga yun. Kasi bakit? Ramdam mo eh. Naggrabe yung pinanggalingan mo, pero grabe yung pinuntahan. Pero lahat yun matutupad at mangyayari. Basta embrace po natin yung pag-develop and pag-improve everyday. Okay lang ba? After ng training na to, bagong tao na tayo. Bagong nilalang ka na. O na may bagong pag-asa. Yes, bago na kasi bakit na-develop na yung personality. At ang pinakamaganda sa lahat, ito, yung last word natin is family. Kasi dito pamilya ang turing. Sa isang community, isang company, lahat tayo dito magkaka-business partner. Pero family ang turing. Kaya kung sa labas, minsan, sarili mo ng pamilya, pero hindi ka naman tinuturing ng pamilya, dito sa front row, hindi mo kadugo, pero pamilya ang turing sa iyo. Ganun po yung maganda. Kaya dito, sabay-sabay tayo mag-improve. Okay naman nag-i-improve tayo? Okay naman maniwala tayo? Okay lang ba taasan natin yung belief level natin? Tsaka mas maging positive? Tsaka mas maging mag-smile palagi. Ngitian nyo nga, yung mga katabi nyo, ngitian. Sige nga, smile ka nga sa katabi mo sa left. Smile ka sa katabi mo sa right. Para ma-practice mo naman yung pagiging positive mo. Hindi yung nakasimangot, alam mo, artista. Ang sungit. Diba? Mga uplines nga eh. Sila Sir Sam, sila Sir RS nga eh. Pero mo, nakasmile. Ikaw, di ka naman artista. Ang sungit mo. Okay naman, nakasmile din tayo. Para lapitan ka ng blessing. Para yung invite mo, sasama sa'yo. Yung member mo, maniwala sa'yo. Kaya, alam nyo, yung iba, medyo naiintindihan ko kasi bakit ang bigat ng problema ang pinagdadaanan. Minsan, yung bigat ng problema na yan, kahit gano'ng kabigat, huwag mo kasing bitbitin dito. Diba? Iwan mo sa baba. Diba? Lahat ng bigat, iwan mo sa baba, ipagpag mo bago ka pumasok ng front row office. Bago ka umakyat, bago ka man lang pumasok dun sa cashier, diba? Dun sa lobby natin, at least napagpag na lahat ng negativity. Iwan mo dun sa sakayan ng jeep.
para mapulot ang lahat ng dadaan. Sila maging negative, pero tayo dito, positive. Tapos pagdating dito, tulong-tulong tayo. Okay lang ba tulong-tulong? Yung iba kasi parang pagod na pagod lagi. Maglalakad, parang tamad na tamad maglakad. Diba? Tamad na tamad maglakad, parang tamad na tamad sa buhay niya. Diba? Hindi nakakatulong. Minsan nag-o-orient tayo, nagpe-present tayo ng presentation natin, nagbo-bomb. Minsan nagte-training tayo. Dapat ginagawa yan para sa'yo. Attend ka. Okay na ba umaattend tayo? Yes, tapos pasok ka dito. Okay na ba pagpasok mo, wag ka magdabog sa pinto? Kasi ba pagpasok, alam mo, nasa kwarto eh. Pagpasok, lalabas, parang wala lang eh. Pero may nag-o-orient dito, kawawa naman yung mga nape-presentahan. Minsan may mga invite na di-distract. Okay lang ba yun? Okay na ba lahat tayo tulong-tulong? Tapos pagpasok mo, occupy natin yung mga seats sa harapan. Para walang mga butas, para maayos tingnan, at saka yung mga invite natin, nakita nila na maayos tayo sa front row. Kasi dito yan ang culture. Di ba, magaganda na, mga gwapo pa, mga pogi pa, positive pa, nakangiti pa, at maayos. Yung iba lang, medyo hindi pa sanay kasi bago pa lang eh. Pero kaya nga nag-training para masanay. Kaya okay lang ba, i-occupy natin lagi yung mga bakanting upuan? Kasi iba, inuuna umupo sa likod. Di ba parang hindi ka interested matuto? Pero pag interested ka, lagi nasa harap. Kasi hindi naman goal dito yung maging komportable ka doon ka sa bahay. Di ba? Pero dito at least nalalamigan ka. Tapos natututo ka pa. Tapos may pa-snacks pa after. Magka-bonus na yan, pero importante na de-develop yung personality mo. Okay lang ba na-develop? At saka, pansinin ko lang din, kasi marami minsan yung mga speakers tayo, nag-e-effort dito. Nakikita niyo ba yung mga M-clubs nag-e-effort? Ang dami, kahit wag na ako, makikita mo lahat ng mga millionaires dito nag-e-effort. Lahat ng mga uplines dito nag-e-effort. Tayo, bilang member, mag-effort din. Yung company natin, tapos may mga personality development pa tayo, ako nakikita ko, wala nang ibang reason, wala nang ibang madadahilan para hindi ka maging successful. Ikaw na lang yung inaantay. Kaya sabi mo sa tabi mo, ikaw na lang yung inaantay. Wala ka na iba gagawin, nahataw ka na lang, mag-i-invite ka lang, madadala ka na mga kasama mo dito. Para lahat yan, may mga tayo dito, may mga members tayo, may mga grupo tayo na nakakasama natin dito. Next time a-attend tayo, may bago na namang speaker, may bago na namang millionaire na magtutok, o minsan yung pinaka-upline natin, yung magtutok, o upline natin lahat magtutok, o isa sa mga millionaires ng front row, maganda doon, pag-attend mo noon, hindi lang ikaw yung matututo, pati member mo, natututo rin. Kaya marami natutunan? Next time, magkikita tayo ulit. Sa muli natin magkikita, may kasama ka ng members. May katabi ka na, may grupo ka na, isang linya na, grupo mo pa lang. Diba? Mas marami tayo, mas maayos tayo, at mas marami tayo mga positive na mga mahahawa sa goals natin. Okay? Na-enjoy ba kayo? Yes, marami kayo nakuha today. O sige, guys, i-welcome natin yung mga Millionaires Club natin. Tinatawagan ko na lang yung mga Millionaires Club natin after. Kaya dito makakasama natin mga Millionaires Club ng front row, lahat ng kayong club mo. Magaling ba si Absrad nyo? At dahil magaling siya, may gift kami sa kanya. Galing sa amin ni Sir Carlos. Kilala niyo ba si Abs Carlos natin? Batiin natin ang belated happy birthday si Abs Carlos. Wala na tatawag sa kanya simula ngayon ng Absanto. Abs Carlos na lang. Carlos, mas mayaman daw yung Carlos eh. Yan. Yung totoo, humingi kami ng amin. Tapos pagbaba namin dito, nahiya kami sa'yo. Kasi Nakatak lang kami, di ba? Pag gano'n ni Sir R sa amin, kapiat ko, jacket. Pagbaba namin, na-realize namin, yung nag-i-speaker, nagpapakapagod, walang jacket, tapos kami meron, nakikinig lang. Sabi ko, unfair. Gusto niyo ba natin jacket? Yeah! Guys, mag-isip nga yung init-init, tas jacket. Ano ba yun? Sando na lang, sando. gusto nyo ba ng jacket? Yes! O dapat kayo yung mag-e-NDO. Sa mga next na mag-NDO, kahit magiling-giling ka pa dyan, Oo. wala kang jacket. Ay, ang galing mo pa rin, Naps. Palakpakan nga natin. Grabe. Upline ko to. Di ba? Iyan na natin, pero tanggalin mo, wag na sa mga sa mga bomb yung mga pogi, pero ang galing na ang pogi pa. Di ba? Parang di na kayo nag-agree. Natatakot na sila mag-agree. Bawal na daw yung yummy, pogi. Ayun pa yun, isa pa yun, May yummy pa, pa, no? Virgin, no? Masarap, ganyan. Hindi ko alam, pagkitingin ng mga Artista. guys sa atin, iba na eh. Oo. Yummy, pagkita sa akin, buta lechon. Di ba? Di ba? Yummy, ha? Di ba? Ito tama naman. Hindi ka natatawaging pogi niyan, paano ba yan? Si Sir Gerald kasi gusto yun eh. Yung ano, Hindi, pogi. tama ang galing nung pagkaka-explain ni Abs doon. Tama naman. Kasi naalala ko na nagsisimula naman sa El Terrazo, ganyan eh. Hindi naman yung walang sumisigaw na masarap, yummy. Yung masarap pa nga eh ngayon eh, di ba? Sarap mo! Oo. Ganun. Tapos lalaki sumisigaw, lalaki Lalaki yung din. speaker. Okay na sana kung babae, no? Oo eh. Ha? Eh, lalaki. Anakan mo ko? Meron din naman. We, Meron nga, may mga sumisigaw. Lalaki din. lalaki.
Malayo pa yung boses. Kilala mo pa, no? Mahirap yun. Ay, grabe. Ay, palakpakan din natin yung mga ibang MCAP na nandito. Kasi nga, di ba? Still, kahit kumikita ng mga malalaki yan, grabe, nakikinig pa din. So, ang gagaling, ang galing. Sabi ko sa inyo sa front row, family. Yeah. Yun naman talaga yun. Oy, tsaka ano rin si Sir Kevin, si Scarlett ba Kevin? Scarless. Kevin. Kevin. Ano? Depende Kevin sa suot siya niya. ngayon. Depende sa suot. Depende sa suot. Si Sir Kevin, palakpakan din po natin. Galing. Eh, nakita ko yung mga ginagawa niyang content ngayon sa Facebook regarding sa front row. Oh. Sobrang, ano talaga, sobrang gaganda. And ngayon, Entertaining. entertaining. Ang maganda apps, may mga nakikita na rin ako na ibang gumagawa na front row yung material na ginagamit nila. Tama. Galing, ang galing. Nakakatawa. Yung mga nasusubsob. Yung mga nasusubsob. Nadada pa. Ang dami nga usap. Aksidente. Gusto ko yung ano, yung nagbubuhat ng semento. Tapos pagbagsak ng semento pa, didistik. May gumawa na nun? Pero ano pa rin. Talaga? May pulbo-pulbo eh. Iniisip ko pa kasi kung anong gagawin ko eh. Kung Ganda nakakaling ako kung ano. Yung hotdog. Anong hotdog? Yung hotdog na gumulong. Hotdog na gumulong. Yung ano yun sa'yo, yung sa upuan, no? Yung upuan biglang pum... Ang galing. Tapos last white, ha? Alam ko na. Yung inagisan ako ng ano, pwede yun. Ayun, Ng coffee, oo, di ba? tama. Sa shoot, yung Oo, sa sa shoot. shoot. Yung ginawa natin. Nagulat ako dun. Hindi pa ako ready, binato na kagad. Kaya legit yung reaction mo. Oo, natakot talaga Oo. ako nun eh. Totoo yung ano mo dun. May sasabihin pa ako, inagisan na ako, ganito kalaki. Salamat ah. Kape ba? Upsrod? Thank you din po, thank you din. Di biro yung ano. Tsaka ano talaga, iba talaga pag OG eh. Legit na ano. Kasi si Upsrod isa sa mga unang nag-NDO talaga. And ako nung nagsisimula pa lang ako sa front row, yan talaga yung mga napapakinggan namin. Lalo na yung road to success. Akala ko nga yun yung Patent topic. ko. Oo, akala ko yun yung topic. Excited talaga ako. Pero ang ganda rin ng topic ngayon kasi same as this. Same to sa... Galit ka? Sinasabotahe ka, Okay friend. na, oo, okay na. Yun, thank you, Upsrod. Pero sa totoo lang, Upside, yung mga learnings mo, sa ano, totoo yung OG to, ng ano, front. Sa kanya kami lahat natuto. Grabe. Oh, bata pa Kaya lang. mo, Bata kung pa lang ako pasaway ka, mas nakikinig. pasaway kami. Oo. Bata pa lang ako nakikinig na talaga ako sa Ops. Ito pa ako kanina. Hindi, seryoso ang galing ng mga training na ganyan. Guys, take note lahat ng mga training na ganyan, libre po yan. Tama. Natuto ka na may tinapay ka pa. Yun talaga inaabot. Natuto ka na may kape ka pa, Diyos ko. Tama eh. Nung ano, walang ganyan-ganyan sa amin, di ba? Kaya, i-ano nyo yan. Lahat ba kayo nag-take down notes? Kaya nyo i-video yan, di ba? Mag-ano, tapos i-review nyo lang ng i-review para kahit pa paano ma-apply din natin after this, okay? Yes! Yun lang, picture tayo mga kapatid. Let's go. Picture. O, doon tayo sa iPhone 15. Okay, ito. Doon. Let's go. Oo nga. Okay, game. Yeah. Okay, game. 1, 2. Tama, 1, 2.